Nagsisimula ang kwento sa ating bida, si Yaemori Hiroto, kilala bilang pinakamalakas na cultivator sa kontinente ng Roya, ang bayaning tumayo laban sa sangkaterbang demonyo. Siya ang tagapagligtas na humugot sa mundo mula sa bingit ng pagkawasak noong madilim na panahon, nagtagumpay sa pagtaboy sa buong hukbo ng Demon Lord. Pagkatapos ng laban, lumingon siya sa paligid, kontento na naging maayos ang lahat. Sumang-ayon sa kanya ang isa sa kanyang malapit na kasamang babae, iminungkahi na oras na para sa susunod na plano. Habang hindi siya handa at walang babala, tumagos sa kanyang likuran ang mga sibat at espada sa isang biglaang pagtataksil. Kaya, ang gantimpalang natanggap niya sa pagliligtas sa mundo ay ang pagtataksil ng mga kasamahang kanyang pinagkatiwalaan. Bumagsak siya sa lupa na duguan, nagtataka sa sakit at gulat kung bakit siya pinagtaksilan, tinawag silang mga hayop. Sa kanyang mga huling hininga na puno ng galit, isinumpa niyang hindi niya sila mapapatawad, nangakong kakalagkarin silang lahat sa kailaliman ng impyerno. Bigla, may narinig siyang boses na gumigising sa kanya mula sa pagkakatulog. Minulat niya ang kanyang mga mata sa pagkamangha habang napansin ng isa sa mga naroroon na mukhang guro na nagkamalay na siya. Isang babae ang lumapit sa kanya na nag-aalalang nagtanong kung ayos lang siya, pero tulala pa rin siya. Ang tanging nasa isip niya ay dapat patay na siya. Lumingon siya sa paligid na nalilito, iniisip kung sino ang mga taong ito at kung nasaan siya, napapaligiran ng maraming tao. Habang sinusubukang unawain ang sitwasyon, isang nakakatakot na isipin ang pumasok sa kanyang isip na baka impyerno na ito. Naantala siya ng sarkastikong boses ng isang binata na tinawag na mahina ang batang amo ng pamilyang Yaemori dahil hinimatay ito sa gitna ng pagsusulit. Dagdag pa ng isang binata na hindi na naman batang amo si Yaemori dahil pinalayas na siya sa kanyang pamilya. Tapos, sinabihan ng isang babae ang kasama niyang si Hokuba na huwag pansinin ang taong tinawag niyang basura, at sinabing bumalik na sa pagsusulit, nagtatanong kung makakapagtala na naman ba siya ng bagong record. Sumagot si Hokuba ng may tiwalang ngiti na nagsasabing sigurado iyon. Samantala, sinabi ng guro sa lahat na ipagpatuloy ang physical fitness test, at sa isang iglap, bumuhos ang napakaraming alaala sa isipan ni Hiroto. Noon niya napagtanto na wala siya sa kontinente ng Roya, at na-reincarnate siya sa katawan ng isa pang binata na may kaparehong pangalan, si Yaemori Hiroto. Inihayag ng mga alaala na ang binatang ito ay isinilang sa prestihiyosong angkan ng Yaemori, ngunit may mga baradong daluyan ng enerhiya, kaya naging mahina ang kanyang katawan at itinakwil ng kanyang pamilya. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang, ipinatapon siya mula sa angkan. Nahirapan si Hiroto na maniwala na muli siyang nabuhay sa ibang mundo. Ayon sa mga alaala ng bagong katawan, ang mga tao sa mundong ito ay walang kaalam-alam sa mga paraan ng spiritual cultivation, ngunit napagtanto niya ang pagkakaroon ng kakaibang kapangyarihan sa paligid na kilala bilang Spirit Ki, isang enerhiya na hindi makukuha o magagamit sa karaniwang paraan. Naalala niya na ang mga tao sa kanyang orihinal na kontinente, ang Roya, ay nakatuklas ng paraan upang direktang sipsipin ang enerhiyang ito mula sa hangin. At kahit na naramdaman niyang napakahina ng Spirit Ki sa mundong ito, natural niyang alam ang pinakamabisang paraan para sipsipin ito. Sigurado siyang kung ipunin niya ang kapangyarihang ito sa loob at ulitin ang proseso ng cultivation, mapapalakas niya ang mahinang katawan na ito. Iyon ang diwa ng pagiging isang cultivator. Nang simulan niya ang unang yugto ng cultivation, sapat na ang nabuong enerhiya para buksan ang lahat ng bara sa kanyang mga daluyan ng enerhiya. Agad niyang napansin na kapansin-pansin ang kanyang pagtangkad. Kinuyom niya ng mahigpit ang kanyang kamao, determinado na kapag naibalik niya ang kanyang kapangyarihan sa orihinal nitong ika-11 yugto, agad siyang babalik sa kontinente ng Roya. May matalim at mabangis na tingin, isinumpa niyang maghihiganti siya sa mga taksil na iyon. Napagtanto niyang nasa unang yugto pa lang ang kanyang kasalukuyang lakas, at wala siyang pagpipilian kundi sumulong ng paunti-unti. Nagpasya siyang gamitin ang pagsusulit na ito upang sukatin ang mga pagbabago sa kanyang nagising na katawan at suriin ang kanyang kasalukuyang potensyal. Nang lumapit siya sa mga opisyal na namamahala sa pagsusulit, tinanong siya ng isa sa kanila para siguraduhing ayos na ang kanyang katawan. Kinumpirma ni Hiroto na sasali siya sa pagsusulit ngayon, ang 100-meter dash. Ang kanyang desisyon ay tinapatan ng pangungutya mula sa ilang estudyante na ininsulto siya, sinasabing ang kanyang katunggali ay si Hokuba, ang record holder ng paaralan, na nakakuha na ng rekomendasyon para sa isang sports university. Sumali sa pangungutya si Hokuba at ang kanyang kasintahan, tinawag siyang talunan na isinuko na ang kanyang dangal. Hindi pinansin ni Hiroto ang kanilang panunuya. Bagamat alam niyang nasa unang yugto pa lang siya ng cultivation, alam niyang ang katawan ng isang cultivator ay may pisikal na kakayahang higit pa sa ordinaryong tao. Nagulat ang isa sa mga nang-insultong estudyante sa kanyang katapangan na direktang harapin si Hokuba habang takot ang lahat na makipagkarera sa kanya. Naghahanda na ang dalawang kalahok sa panimulang linya,
at pumwesto na ang referee para ibigay ang hudyat ng pagsisimula. Sa tunog ng starting gun, buong lakas na humarurot si Hokuba mula sa simula. Napansin ng mga nang insultong estudyante na hindi gumalaw si Hiroto, kaya pinagtawanan nila siya, tinawag siyang basurang natigilan. Habang iniisip ng iba na natigilan siya, kumislap ang kanyang mga mata ng kakaibang liwanag, iniisip sa sarili na sapat na ang 3 segundo. Pagkatapos ay bigla siyang humarurot mula sa lupa ng may matinding puwersa, at hindi kapani-paniwalang bilis, tulad ng nangyari noong unang lumitaw ang mga cultivator sa kontinente ng Roya. Ang kanilang mga nagawa ay sumira sa lahat ng karaniwang konsepto ng mundo, na ikinagulat ng lahat, kasama na ang guro at mga estudyante. Mayroon silang pangangatawan, bilis, at pandaman na higit pa sa limitasyon ng tao. Sa madaling salita, malaki ang pagkakaiba ng isang cultivator at isang ordinaryong tao, kaya madaling narating ni Hiroto ang finish line. Habang tumatakbo pa si Hokuba sa likuran, lahat ay nakatayo sa sobrang pagkamangha. Ang pagkakaibang ito ay katulad ng evolutionary gap sa pagitan ng modernong tao at mga sinaunang tao. Sila ay dalawang magkaibang mundo na pinaghihiwalay ng distansyang tulad ng langit at lupa, dahil binigyan siya ni Hiroto ng 6 na segundong lamang. Gulat na tumingin ang guro sa stopwatch, inanunsyo na ang oras ni Yaemori ay 98 segundo, isang bagong record. Napaluhod si Hokuba sa sobrang pagtanggi, hindi makapaniwala sa nangyari at bumubulong na imposible yon. Kalmadong nakatayo si Hiroto, napagtanto na malayo pa siya sa kanyang dating lakas, ngunit nakita niyang walang kapintasan ang potensyal ng bagong katawan na ito. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang talunang karibal, kinukumpirma sa sarili na simula pa lang ito, at muli siyang aangat sa tuktok. Nagbalik tanaw siya sa kung sino siya noon, si Yaemori Hiroto, ang pinakamalakas na cultivator sa kontinente ng Roya, na humigit sa hindi mabilang na makapangyarihang cultivators sa loob lamang ng 50 taon ng pagsasanay. Siya ang pinakamalakas sa kontinente, na umabot sa ika-11 yugto ng cultivation sa edad na 65. Gayunpaman, matapos magtagumpay sa pagtaboy sa hukbo ng Demon Lord na sumalakay sa kontinente ng Roya, ang naghihintay sa kanya ay ang pagtataksil ng kanyang mga kasamahan na dumamba sa kanya na parang mga lobo sa biktima. Bumalik siya sa realidad, tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin ng banyo, napagtanto na para maabot ang ika-11 yugto sa lalong madaling panahon, wala siyang pagpipilian kundi umasa sa kapangyarihan ng mga espesyal na gamot. Ngunit nagulat siya nang hanapin niya ang mga ito sa kanyang telepono, dahil sa napakamahal na presyo. Nalaman na ang pera ng may-ari ng katawang ito ay talagang hindi sapat para bilhin ang mga ito. Naisip niyang gumawa ng ilang talisman at ibenta para magkapera, ngunit agad niyang napagtanto na ang kanyang 1,000 yen ay hindi sapat para bumili kahit ng mababang kalidad na materyales. Kaya nagpasya siyang kailangan niyang kumita ng pera para makapaghiganti. Habang nasa banyo, nakorner siya ni Hokuba at ng kanyang grupo na pinamumunuan ng kanilang leader, si Osaki Haru. Si Haru, leader ng boxing club, ay sarkastikong sinabi sa kanya na dahil sa bago niyang katapangan, kukunin na nila ng maaga ang protection fee para sa buwang ito. Agad na naalala ni Hiroto sa pamamagitan ng mga alaala ng orihinal na katawan na palagi siyang binablackmail ng mga binatang ito. Kinukuha nila ang kanyang pera sa ilalim ng dahilan ng proteksyon, at binugbog at binlackmail din siya ng mga ito noong nakaraang linggo. Napansin ni Hokuba na may kakaiba kay Hiroto ngayon, kaya sinabihan niya si Haru na asikasuhin siya, na sinang-ayunan naman ni Haru nang may paghamak dahil sa pagharap sa isang mahinang tao na tulad niya. Walang problema. Naghahanda si Haru na sumuntok, sinasabing sapat na ang isang suntok. Dahil dati, tahimik lang natatanggapin ng orihinal na Hiroto ang pambubugbog. Ngunit ang kasalukuyang Hiroto ay ibang-iba na. Habang papalapit ang suntok sa kanya, nakita niya itong napakabagal. At nang may buong kadalian, naiwasan niya ang atake ni Osaki Haru at pinatama siya ng isang malakas na ganting suntok. Mula sa pananaw ng isang cultivator, ang leader ng boxing club ay isang ordinaryong tao lamang. Marahas siyang ibinagsak ni Hiroto sa lupa, na naging dahilan ng kanyang pagbagsak na may dugo na umaagos mula sa kanyang bibig. Nang sinubukan ng isa sa kanilang mga kasamahan na makialam, pinabagsak siya ni Hiroto ng isang mabilis na sipa. Gulat na nakatayo si Hokuba at ang kanyang mga kasama, hindi makapaniwala na ang makapangyarihang taong ito ay si Yaemori mismo. Sumugod si Hiroto sa mga natitira, mahinahong tinanong kung natatakot sila. Pinuno ng takot ang mga puso ni Hokuba at ng kanyang kasama, kaya sumigaw sila habang sinusubukang umatake. Ngunit mas mabilis si Hiroto, lumitaw sa harap nila sa isang iglap at mahigpit na hinawakan ang kanilang mga pulso. Nagsimulang sumigaw ang dalawang binata sa tindi ng sakit, nagmamakaawa na pakawalan sila. Pero tiningnan niya sila ng isang nakakatakot na ngiti, sinasabing huwag silang tumutol at i-enjoy na lang ang nangyayari. Hindi na kinaya ng dalawang binata ang sakit, umamin na sila'y nagkamali at nagmakaawang tumigil na siya.
Ibinagsak sila ni Hiroto sa lupa, kung saan lumuhod si Hokuba na humihingi ng tawad. Habang papalayo si Hiroto, galit na tumayo si Haru at inatake siya mula sa likuran habang sumisigaw na hindi niya ito hahayaang makatakas. Nang hindi man lang lumingon, nagpakawala si Hiroto ng isang malakas na back fist punch diretso sa mukha ni Haru. Napakalakas ng tama na tumilapon si Haru sa mga metal na locker, na iwang walang malay at malubhang na sugatan. Tumayo si Hiroto sa ibabaw ng kanyang talunang katawan, binabalaan siya na sa susunod, hindi na siya makakalusot ng ganoon kadali. Nanginginig sa takot si Hokuba habang pinapanood ang eksena, tinatawag na halimaw si Hiroto sa kanyang isipan. Ang iba pang mga bully ay nakaupo sa sahig na takot, nagmamakaawang huwag siyang lumapit, at inaamin ang kanilang pagkakamali. Malamig silang tiningnan ni Hiroto at inutusan silang ibalik ang kanyang mga gamit. Tiningnan nila siya ng may pagkalito, nagtataka kung ano ang kanyang sinasabi. Pinaalalahanan niya sila ng isang matalim na tingin na may kinuha silang mga gamit mula sa kanya. Nataranta si Hokuba at agad na nangakong ibabalik ang mga ito, pagkatapos ay lumuhod sa harap niya at ibinigay ang lahat ng perang dala niya. Habang nagmamadali ang mga bully na dalhin ang sugatang si Haru sa infirmary, naisip ni Hiroto na baka medyo napasobra siya, pero tiwalang hindi sila maglalakas loob na sabihin kaninuman ang nangyari. Napagtanto niyang hindi angkop na lugar para sa kanya ang paaralan dahil sa dami ng tao at mga paghihigpit, kaya nagpasya siyang umalis kapag may tamang pagkakataon. Sa kabutihang palad, nakakuha na siya ng pera ngayon. Sa halagang ito, nakagawa na siya ng ilang simpleng talisman gamit ang mababang kalidad na materyales. Nararamdamang ito ang unang hakbang tungo sa kanyang paghihiganti. Ang mga talisman ay mga kagamitang madalas gamitin ng mga mababang antas na cultivator. Sa pamamagitan ng paglalagay ng spirit chai sa mga partikular na materyales at pagdirekta nito sa mga papel, maaaring makagawa ng mga mahiwaga at misteryosong epekto. Dahil dito, madali lang para sa isang first-stage cultivator na tulad niya na pinuhin at gawin ang mga ito. Inilabas niya ang mga materyales sa kanyang harapan at sinimulan ang proseso, at isang set ng makukulay na talisman ang lumitaw sa kanya. Tiningnan niya ang mga ito, iniisip na magdudulot ito ng magandang kita kapag naibenta. Ang kailangan na lang niya ngayon ay maghanap ng angkop na lugar para sa cultivation at bumili ng ilang sangkap na panggamot. 3 linggo ang lumipas, habang nagjo-jogging, nadismaya siya dahil hindi pa rin siya makabenta ng kahit anong talisman. Lahat ay nagdududang tumitingin sa mga talisman na kanyang inilalatag sa kalye, itinuturing itong kakaiba. Bigla, isang mahinang tahol ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakakita siya ng isang maliit na aso na malubhang na sugatan. Mukhang nasagasaan ng kotse ang aso dahil kritikal ang mga sugat nito. Umupo si Hiroto sa tabi nito, pinag-iisipan ang sitwasyon. Pagkatapos, nagpasya siyang ito na ang pagkakataon para subukan ang epekto ng isa sa kanyang mga talisman, kaya kumuha siya ng isang healing talisman. Inilagay niya ang talisman sa likod ng aso, na dapat ay magbabalik sa mga nasirang organ at magpagaling ng pisikal na pinsala. Sa ilang sandali, tuluyan ng gumaling ang aso at nagsimulang tumahol ng masaya. Habang hinahaplos ito ni Hiroto, naging alerto ang aso at nagsimulang umungol. Sa sandaling iyon, isang dalaga na nagngangalang Shuga Shizuru ang lumapit sa kanya. Siya si Shizuru, ang dalaga ng pamilyang Shuga, kausap si Watasho, ang kaisa-isang anak ng pamilyang Watasho na walang pakialam sa kapalaran ng aso, ngunit pinagalitan niya ito at sinabing siya ang nakabangga rito gamit ang kanyang kotse. Idinagdag niya na hindi niya ito hiniling na samahan siya habang iginigiit na dalhin ang aso sa veterinaryo. Nang lumingon siya, nagulat siyang makita ang aso sa mga braso ni Hiroto, nagtataka kung paano ito lubusang gumaling matapos masagasaan ng kotse. Lumapit siya sa kanya na nagtatanong kung may ginawa ba siya rito, habang si Wata ay sumisigaw kung saan siya galing. Kinumpirma ni Shizuru na nakita niya itong duguan at inakalang patay na. Napansin ni Hiroto na may hawak si Shizuru na karatula na may pangalan ng ospital, kaya nahinuha niyang papunta siya upang bisitahin ang isang pasyente. Nakikita ito bilang isang perpektong pagkakataon. Kalmado siyang lumapit at sinabi sa kanya na ginamit niya lang ito, ipinakita sa kanya ang isang protection talisman. Binaliwala ni Hiroto ang kanyang pagkamangha, ngunit sumingit si Wada na tinawag siyang isang kasuklam-suklam na manloloko. Sinusubukang kumbinsihin si Shizuru na huwag maniwala sa kahit anong sinabi niya. Inakusahan niya si Hiroto na sinadyang ilagay ang aso sa kanilang daraanan para lokohin sila, ngunit hindi siya pinakinggan ni Shizuru. Direktang tinanong si Hiroto kung magagamit ba ang talisman sa kahit sino. Pagkatapos ay sabik siyang nagdagdag kung kaya ba nitong pagalingin ang isang taong nasa koma, na nagpa-realize kay Hiroto na sinusubukan niyang magligtas ng isang pasyente. Nag-isip siya saglit, ipinapaliwanag sa sarili na ang koma ay resulta ng pisikal na pinsala sa utak. At dahil ang soul cleansing talisman ay gumagamit ng spirit key para mag-udyok ng pagpapanumbalik at pagbabagong buhay, ito ang magiging perpektong lunas.
Sinabi niya sa kanya nang may kumpiyansa na ang talisman na ito ay kilala bilang soul cleansing talisman at sapat itong makapangyarihan para gamutin kahit ang isang koma. Sumingit ulit si Wata, sarkastikong nagtataka kung paano mapapagaling ng piraso ng papel na ito ang kanyang tiyahin. Binabalaan si Shizuru na huwag itong hawakan at sinabihang maging rasyonal. Binaliwala siya ni Hiroto ng tuluyan, ipinapaliwanag kay Shizuru na napakasimple lang ng paraan ng paggamit. Ang kailangan lang niyang gawin ay ilagay ito sa pasyente na gusto niyang gamutin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang presyo ng mga talisman, ipinaliwanag na ang malaki ay nagkakahalaga ng 400,000 yen at ang maliit ay 200,000 yen. Hindi nag-atubili si Shizuru ni isang saglit at sinabing magbabayad siya. 1,000,000 yen para sa lahat ng dala niya, ikinagulat ni Wada na sumigaw sa kanya na nagtataka kung nawala na ba siya sa kanyang isip. Sinubukan ni Wada na pigilan ang usapan sa pamamagitan ng pagharang ng kanyang kamay sa harap ni Hiroto, inuutusan siyang lumayo. Ngunit hinawakan ni Hiroto ng mahigpit ang kanyang braso, sinasabing tumigil na siya sa pakikialam sa negosyo niya dahil pumayag na ang babae sa bentahan, na nagdulot ng sakit kay Wada at naramdamang hindi niya maigalaw ang kanyang braso. Tinignan siya ni Hiroto ng napakalamig na tingin, binabalaan siyang huwag nang humarang muli sa kanyang daan. Pagkatapos ay malakas niya itong itinulak at ibinagsak sa lupa. Ibinigay ni Hiroto ang mga talisman kay Shizuru, sinabing tapos na ang usapan, at binigyan pa siya ng 2 dagdag na talisman bilang regalo, isang dilaw para sa proteksyon at isang pula para sa pagpapakawala ng fireball. Idinagdag ng may ngiti na sanay hindi dumating ang araw na kakailanganin niya itong gamitin, nagpasalamat si Shizuru habang papalayo. Ngunit bigla siyang huminto at tinawag siya upang itanong ang kanyang pangalan. Sinagot niya ito habang kumakaway ng paalam, si Yaemori Hiroto. Habang sumisigaw si Wata kay Shizuru, kinukumpirma sa kanya na siguradong manloloko ang lalaking iyon. Hinawakan ng mahigpit ni Shizuru ang mga talisman habang iniisip na kahit mukhang imposible, kumakapit siya sa anumang pagkakataon, gaano man kaliit. Marahil ay magkakamalay ang kanyang ina dahil dito. Samantala, papalayo si Hiroto kasama ang asong iniligtas niya, masaya na sa wakas ay nagkapera na siya para makahanap ng bahay. Ang susunod niyang hakbang ay ang paghahanap ng mga sangkap na panggamot na angkop para sa cultivation. Habang naghahanap, bigla siyang nakaramdam ng malakas na aura ng spirit key na nagmumula sa isang bahay. Gulat niyang napagtanto na ang pinagmumulan ng enerhiyang ito ay ang bagay na tumutubo sa hardin, natuklasan na ito ay ang pambihirang silver heart herb. Sa ibang eksena, ginagamot si Wada sa isang klinika para sa kanyang mga pinsala, nagrereklamo sa sakit at inilalarawan si Hiroto bilang isang masamang tao, sumusumpa na maghihiganti sa kanya sa susunod na pagkikita nila. Sa ibang lugar, isang matandang lalaki ang pinapagalitan si Shizuru, sinisisi siya sa kanyang pag-ugali habang kasama niya si Sho. Lumalabas na ang matandang lalaki ay si Shuga Kenji, isang city council member at ama ni Shizuru na labis siyang pinapagalitan at inaakusahan na ipinapahiya ang pamilya. Patuloy niya itong sinisisi sa paniniwala sa mga salita ng isang taong tinawag niyang manloloko, ipinapahayag ang kanyang takot na magiging katatawanan ang pamilya sa lahat. Sa katunayan, ipinapasa ng mga nurse sa ospital ang balita na may kasamang sarkastikong bulungan tungkol sa anak ng konsehal na bumili ng talisman sa halagang 10,000 yen. Nagkokomento sa pagiging simple ng mayayaman at kung gaano sila kadaling malinlang. Sa kabila ng lahat ng pressure, malungkot ang itsura ni Shizuru, ngunit determinado siyang subukan ulit. Mahigpit niyang hinawakan ang talisman, itinuturing itong kanyang huling pagkakataon at kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Nawalan ng pasensya ang kanyang ama at sinigawan siya na tama na ang kanyang ginagawa, tinawag siyang baliw. Tinuligsa niya ang paniniwala nito sa mga kahina-hinalang usapan, sarkastikong nagtatanong kung ang susunod niyang hakbang ay ang pagdarasal sa mga Diyos. Ngunit sumabog si Shizuru sa kanya, tinanong kung ano ang ginawa niya para tulungan ang kanyang ina. Hinarap niya ito sa katotohanan ng kanyang kapabayaan, tinanong kung ilang beses niyang binisita ang kanyang ina, habang walang malay, iginiit na kung dinala lang siya sa ospital ng mas maaga, hindi sana umabot sa ganito ang mga bagay. Hinamon niya itong sabihin na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, na nag-iwan sa kanyang walang masabi. Pagkatapos ay inakusahan niya ito na kung susuko siya at mamatay ang kanyang ina, magpapatuloy lang ito sa kanyang buhay kasama ang ibang babae na parang walang nangyari. Nag-init ang ulo ng kanyang ama at itinaas ang kamay para sampalin siya, ngunit huminto sa huling sandali. Bumuntong hininga siya at tinawag siyang walang galang, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Malamig niyang sinabi na tatawagan niya ang nurse para utusang tanggalin ang lahat ng tubo sa kanyang ina. Sumigaw si Shizuru sa takot na hindi niya maaaring gawin yon. Tumakbo siya sa tabi ng kama ng kanyang ina, determinadong hindi kailanman susuko. Sa sandaling inilagay niya ang talisman sa kanyang ina, isang maliwanag na ilaw ang lumabas dito,
at isang mahinang boses ang narinig na tumatawag sa pangalang Shizuru. Lumingon ang kanyang ama na lubos na nagulat, nagtataka kung ano ang nangyari. Nagising na ang kanyang ina, si Shugayoko, tinanong ang kanyang anak sa mahinang boses kung medyo pumayat ba ito. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Shizuru habang bumubulong ng mama, habang ang kanyang tulalang ama ay nagmamadaling lumabas ng kwarto para tawagin ang doktor. Lumabas siya sa pasilyo na masayang sumisigaw na nagising na ang kanyang asawa. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang doktor at nurse na hindi makapaniwala, nagtataka kung totoo ang kanyang sinabi. Agad silang pumasok sa silid upang simulan ang pagsusuri. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng doktor sa kanyang ama na bagamat abutin ng panahon, inaasahan niyang makakabalik sa normal na buhay ang kanyang asawa sa loob ng 1.5 taon. Tiningnan ni Shizuru ang kumikinang na talisman sa kanyang kamay, napagtanto na ito ang dahilan ng lahat. Habang ipinagdiriwang niya ang tagumpay ng talisman, sumisigaw ang doktor na imposible sa medikal na paraan ang nangyari. Walang mahanap na paliwanag ang doktor maliban sa isang himala. Iminungkahing kontakin si Professor Suzuki, isang medical award winner, habang gulat pa rin ang kanyang ama. Habang si Watashu, na nakasaksi sa sitwasyon, ay natataranta, nagtataka kung isang banal na nilalang si Hiroto. Niyakap ni Shizuru ang kanyang ina na humingi ng tawad sa paghihirap na idinulot niya, sumagot ang kanyang anak na masayang-masaya siyang nagising ito. Hawak ni Shizuru ang iba pang mga talisman, naniniwalang sinagot ng tadhana ang kanyang hiling, isinusumpa na kung makikita niya muli ang taong iyon, dapat niya itong gantimpalaan ng sagana. Sa wakas ay natapos na siyang lumipat sa kanyang bagong bahay. Itinuring niya ang paglipat na ito bilang unang yugto sa kanyang paglalakbay pabalik sa kontinente ng Roya. Naalala niya ang mga mukha ng mga nagtaksil sa kanya, isinusumpa sa kanyang isipan na hindi kailanman patatawarin ang kanilang ginawa. Napagtanto niyang bago siya makapaghiganti, kailangan muna niyang maabot ang 11 yugto ng cultivation na nangangailangan ng mga spiritual spring at pambihirang spiritual na materyales. Lihim na nangangako sa kanila na hintayin ang araw ng kanyang paghihiganti na malapit na. Ngunit naharap siya sa isang balakid, nararamdaman na napakahina ng spiritual energy sa mundong ito. Napagtanto na sa ganitong takbo, ang kanyang cultivation ay hahantong sa wala. Upang umunlad, kailangan niyang maghanap ng isang lugar o bagay na puno ng ki energy. Bagamat una niyang inakala na limitado lang ito sa mga spiritual spring o mga pambihirang artifact, nagulat siyang makita ang silver heart herb na tumutubo sa hardin ng bahay. Ipinaliwanag niya sa sarili na ang silver heart herb ay isang spirit rank na material na ginagamit, hindi tulad ng mga ordinaryong halamang gamot, para gumawa ng mga tableta na nagpapataas ng antas ng isang cultivator. Iniisip na kung gagamitin niya ang mga bunga nito para gumawa ng chai-chai pill, baka maabot niya ang 2 yugto. Ngunit maingat siya dahil alam niyang anumang kapabayaan ay maaaring magdulot ng problema. Naramdaman niya ang agarang pangangailangan na magsimula agad ng pagsasanay, hindi alam kung kailan maaaring dumating ang sakuna. Gayunpaman, hinarap niya ang katotohanan na ang mga sangkap ng chai-chai pill ay sobrang mahal hanggang sa puntong hindi sasapat ang kanyang kasalukuyang ari-arian para matustusan ang gastos nito. Habang nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto na nagbebenta ng mga talisman, naramdaman niyang sa kabila ng pagiging low-key, natagpuan na siya ng gulo. Bumalik ang grupong iyon para bantayan siya. At kahit na nananatili silang malayo, sinusundan na nila siya mula pa noong 3 araw ng kanyang pagbubukas, na nagpapahiwatig na sila ay organisado. Napansin niyang dumami sila ngayon, iniisip kung sa wakas ay kikilos na ba sila. Nagpasya siyang tingnang mabuti ang mga hayop na ito. Habang yumuyuko siya para kunin ang kanyang mga gamit, biglang tinawag ng isang babae ang kanyang pangalan sa gulat. Tinanong niya kung bakit siya naroroon at kung bakit siya madalas wala sa campus, sarkastikong hinuhulaan na naghirap siya matapos mapalaya sa angkan ng Aomori dahil sa mahinang katawan hanggang sa hindi na niya kayang bayaran ang matrikula. Naalala ni Hiroto na siya ang kaklase na nagtanggol sa orihinal na may-ari ng katawan noon. Inalok siya ng pera para makabalik sa pag-aaral, pero tinanggihan niya ito, humingi ng paumanhin dahil mayroon siyang trabaho at nangakong makikipagkita ulit sa kanya. Habang papalayo siya, naramdaman ng babae na may mali at may pinagdadaan ng problema si Hiroto. Habang naglalakad sa isang eskinita, naramdaman ni Hiroto ang kanyang mga kaaway sa paligid, 7 sa kaliwa at 3 sa kanan, at nagpasya siyang puksain silang lahat ng sabay-sabay. Nagsimula siyang tumakbo kaya napansin siya ng mga humahabol sa kanya at sumigaw para habulin siya. Dinala niya sila sa isang makipot na eskinita hanggang sa makarating sa isang dead end. Huminto siya at hinarap sila habang sinabi ng isang umatake na wala na siyang matatakbuhan. Hinamon ni Hiroto ang mga umatake na sabay-sabay siyang labanan. Ang kanilang kalbong leader ay numisi na parabang nagsasabing magiging masaya ito. Malamig na tinanong ni Hiroto kung bakit nila siya sinusundan ng ilang araw at kung sino ang nasa likod nila.
Sumagot ang leader na napakatapang niyang kalabanin ang isang malaking korporasyon at ipagpatuloy ang pagbebenta ng kanyang mga paninda na parang walang nangyari. Pagkatapos ay sarkastikong nagtaka kung bakit ang binibini ng Amatani clan ay nagmamalasakit sa isang tulad niya at hiniling na sanay swertehin siya sa susunod na buhay. Napagtanto ni Hiroto na pinag-uusapan nila si Amatani Setsu, ang binibini ng Amatani clan, at naalala na ang orihinal na may-ari ng katawan ay kanyang nobyo. Ngunit nakansela ang kasunduan matapos siyang ipatapon dahil sa kahinaan. Iniisip kung ang mga lalaking ito ay kabilang sa Amatani clan, at itinuturing na sobra ang pagpatay sa isang tao dahil lang sa isang bigong kasunduan. Sa isang desididong tingin, nagpasya siyang pilitin silang magsalita. Samantala, ang kanyang kaklase na si Mochiyama ay gulat na nanonood mula sa malayo, nagtataka kung paano nasangkot si Yaemori sa Yakuza na gustong pumatay sa kanya. Natakot siya para sa buhay nito, sa paniniwalang hindi siya mananalo sa kanyang mahinang katawan laban sa mga armadong miyembro ng gang. Dahil sa takot, nagmadali siyang tumawag sa pulis. Ngunit bago pa matapos ang tawag, napansin siya ng isang miyembro ng gang at tinawag siyang pusang kalye. Isang malaking lalaki ang humablot sa kanya mula sa likuran, at nagbabantang nagtanong kung sino ang tinatawagan niya. Sinubukan ng dalaga na kumawala habang sumisigaw na pakawalan siya. Nang dumating ang kanilang mas malaking leader, magalang na yumuko ang kanyang mga tauhan. Sinabunutan ng bagong leader ang dalaga. Kinakabahang tiningnan sila ni Hiroto, nagtataka kung bakit sinundan siya ni Mochiyama. Sarkastikong tinanong ng leader kung babaero ba siya. Pagkatapos ni binibining Setsu, heto't inaakit din niya ang batang babaeng ito. Sumigaw si Mochiyama kay Hiroto na tumakas dahil armado sila at sinubukang balaan sila na anak siya ng Kijo Mochiyama clan at hindi nila siya maaaring dalawin. Pero humagalpak ng tawa ang leader at ang kanyang mga tauhan, at malamig na sinabi sa kanya na kung ililibing nila siya dito, walang makakaalam sa nangyari. Nagmakaawa siya habang umiiyak na tumigil na, ngunit inasar lang siya nito, at sinabing sarili niyang katangahan ang dapat sisihin. At nang sasaksakin na sana siya ng kutsilyo, sumugod si Hiroto na parang kidlat, hinampas ang kamay niyang may hawak na kutsilyo bago pa ito umabot sa dalaga. Naisip ni Hiroto sa sarili na gusto niya talagang manahimik, ngunit hindi niya ugali ang maging biktima. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng malakas na suntok sa mukha ng umatake, na nagpatulog sa leader habang gulat na gulat si Mochiyama na hindi makapaniwalang si Yaemori nga ito. Ang iba pang miyembro ng gang ay tumingin kay Hiroto na may halong takot at pagkamangha. Malamig at mahinahong tinanong ni Hiroto ang mga miyembro ng gang, binibigyan sila ng isang pagkakataong sumagot kung sino ang nagpadala sa kanila. Sa ibang lugar, nakatanggap si Inspektor kaya ng ulat sa radyo na nagsimula ng kumilos ang Scar Gang. Ayon sa ulat, mahigit 30 individual ang papunta sa mga eskinita ng East Street at sangkot ang isang lalaki at isang babaeng hostage. Agad na nag-utos ang inspektor na humingi ng tulong mula sa headquarters, nagbabala na huwag ipaalam kay Chief Onaga at idiniin na huwag padalos-dalos at umatake dahil kaharap nila ang mga drug dealer na hindi mag-atubiling pumatay. Sinubukan niyang muling kontakin ang kanyang mga tauhan, ngunit walang sumasagot. Bigla, may boses na narinig sa aparato, na nagsasabing sa tingin niya ay hindi na nila kailangan ng tulong. Ipinagpatuloy ng nagsasalita na ang lalaking binanggit niya kanina ay tinapos na silang lahat habang nakahandusay sa lupa ang mga katawan ng mga miyembro ng gang. Hawak ni Hiroto sa ulo ang leader ng gang, nagulat na nagtatanong kung ito ba talaga ang basurang iyon mula sa Yaemori clan. Napagtanto ng leader na hindi basta-basta babagsak ang Scar Gang. Muling nagtanong si Hiroto kung saan niya nakuha ang impormasyon tungkol sa kanya at kung galing ba ito sa Amitani clan o Yaemori clan. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng 3 segundo lamang para sumagot. Sinubukan ng leader na magsalita, ngunit sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis at inutusan si Hiroto na tumigil. Pinayuhan siya ng pulis na huwag bumaba sa kanilang antas. Nagtaka si Hiroto kung nagkataon lang ba ang pagdating ng mga pulis, iniisip na madali niyang malalabanan ang sitwasyon. Ngunit hindi niya maaaring ilabas ang kanyang tunay na lakas ngayon, lalo na't nakahandusay sa lupa ang mga miyembro ng gang. Napabuntong hininga siya at nagpa siyang umatras, iniwan ang leader ng gang na humihingal sa lupa. Nakahinga ng maluwag ang pulis, ipinapahayag ang hirap paniwalaan na mag-isang ginawa ni Hiroto ang lahat ng ito. Tinapos niya ang lahat ng mga kriminal na ito ng mag-isa. Lumapit ang pulis at nagpakilala bilang si Inspector Kaya Haruki mula sa Naomi City Police. Magiliw siyang tinanggap ni Mochiyama. Sinabi ni Kaya sa kanyang kasamahan, si Rokuhara Fumiya, na asikasuhin ang gulo. Napagtanto ni Hiroto na nakita ng mga pulis ang lahat, at tunay na nakakatakot ang pagmamatsyag ng gobyerno. Sinabi ni Kaya na kukunin ni Rokuhara ang kanyang pahayag, ngunit magtutuon lamang sila sa insidente mismo. Naantala sila ng isang boses na tumatawag ng Sir Chief.
Isang lalaking may mas mataas na ranggo ang dumating, sinasabi kay Kaya na kung hindi siya dumating, hahayaan niyang makatakas ang mga salarin. Pagkatapos ay lumingon kay Hiroto, ipinakilala ang sarili bilang Chief Superintendent, Onaga Reizo, at inihayag na siya ay inaaresto dahil sa pananakit, ipinapakita sa kanya ang arrest warrant. Sumigaw si Mochiyama kay Onaga at tinanong kung ano ang pinagsasabi nito, kinukumpirma na ang mga miyembro ng gang ang unang umatake sa kanila. Ngunit sarkastikong sumagot si Onaga, sinasabing ang nakita lang niya ay si Hiroto na binubugbog sila hanggang sa mawalan sila ng malay. Nakialam si Inspektor Kaya, tinawag na kalokohan ang sinabi ng kanyang hepe, at kinumpirmang alam niya kung sino talaga ang mga lalaking ito. Nagalit ng husto si Onaga, tinanong kung kailan pa naglakas loob si Kaya na hamunin ang kanyang hepe, at nagbantang baka mawala ang kanyang police badge dahil dito. Hindi napigilan ni Kaya ang sarili, tinawag na tarantado ang kanyang hepe. Ngunit hinawakan siya ng kanyang kasamahan at pinakiusapan na umatras. Mahinahong sumingit si Hiroto, pumayag na sumama sa kanila, na ikinagulat ni Kaya. Napagtanto ni Hiroto na ang utak sa likod nito ay nagplano ng isang patibong para hulihin siya. Nagkomento si Onaga na may mapanuyang tawa sa hindi inaasahang pakikipagtulungan ni Hiroto. Napagtanto ni Hiroto na magpapatuloy ang ganitong mga bagay, kaya nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito para mangalap ng impormasyon. Dahil kung hindi ito malulutas, hihinto ang kanyang cultivation at hindi siya makakausad. Pagkatapos ay lumingon siya kay Onaga, nagtataka kung paano nito nalaman na estudyante siya. Nalito si Onaga sandali, napagtantong hindi niya sinasadyang magbunyag ng isang sikreto. Ibinulong ni Hiroto sa kanya na ang kanyang amo ay tiyak na ang taong iyon, at sarkastikong iminungkahi na siya na mismo ang humarap dito. Galit na itinanggi ni Onaga na hindi niya alam ang sinasabi nito, pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na kunin si Hiroto. Habang pinupusasan siya, tiningnan ni Hiroto si Onaga ng may misteryosong ngiti at ipinakita ang isang butons mula sa kanyang suit, nagkomento na nakakapanghinayang. Nagpanik si Onaga, nagtataka kung kailan kinuha ni Hiroto ang kanyang butons. Ibinulong ni Hiroto na sa susunod na magkita sila, higit pa sa butons ang kukunin niya. Galit na tiningnan siya ni Onaga habang papaalis, nagbabantang pagsisisihan niya ito. Sa bilangguan, isang preso ang tumatanggap ng mga utos mula sa isang tiwaling gwardiya. Sinabi ng gwardiya na malapit nang dumating ang taong kailangan, at ang misyon ay patayin ito. Pumayag sa misyon ang presong nagngangalang Funaki Masanari. Dumating si Hiroto sa bilangguan at napagtantong ito ang sadya nilang lugar. Ikinulong siya sa isang selda. Napansin ni Hiroto na plano siyang sugurin at naisip na interesante ang bagay na ito. Sa loob ng selda, isang malaking preso ang nakaupo sa dilim. Ang presong ito, si Funaki, ay may personal na paniniwala na hindi niya sasaktan ang mahihina. Ngunit itinuturing niyang masyadong mahina ang mga ordinaryong tao para pansinin. Tumayo siya at nagpakilala, ipinaliwanag na inupahan siya para patayin si Hiroto, at pinayuhan siyang huwag manlaban. Malamig na tinanong ni Hiroto kung isa lang ba siyang tagasunod. Nakaramdam si Hiroto ng parang kuryente nang pumasok siya sa lugar, at napagtanto na sa kabila ng kanyang kasalukuyang kahinaan, nararamdaman niya ang enerhiyang nagmumula sa lalaking ito. Napagtanto ni Hiroto na ang enerhiyang nagmumula sa kanyang kalaban ay spirit ki at nagsimulang maghanda para sa komprontasyon. Sumugod si Funaki, nanunumpa na ipapadala siya sa kabilang buhay sa isang iglap, ngunit madali siyang naiwasan ni Hiroto, na ikinagulat ni Funaki. Hinawakan ni Hiroto ang kanyang mukha at napansin ang kanyang pagkalito. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi na siya ang tanging mahina dito at nagpakawala ng malakas na suntok na nagpatumba sa kanya. Sinubukan ni Funaki na tumayo at gumanti, hinawakan ang paa ni Hiroto at inihagis siya sa ere. Nagawa ni Hiroto na mabawi ang kanyang balanse nang may pambihirang galing, kaya naiwasan niyang bumagsak sa lupa. Inamin ni Funaki na minaliit niya siya, at nanumpang ipararana sa kanya ang isang mundo ng sakit. Samantala, napalibutan si Hiroto ng isang lilang aura ng enerhiya, at muli siyang sumugod kay Funaki nang may mabangis na atake, nagpakawala ng malakas na suntok na nagpalipad sa kanya. Naramdaman ni Funaki ang napakalakas na puwersa na nagmumula kay Hiroto habang dumudura siya ng dugo. Ipinagpatuloy ni Hiroto ang kanyang atake, biglang lumitaw sa itaas ni Funaki, at nagpakawala ng isang mapaminsalang sipa na nagpatalsik kay Funaki, at marahas na bumangga sa pader hanggang sa mapaluhod si Funaki na talunan. Nakatingin sa kanya habang humihingal sa pagod. Sa galit, muling tumayo si Funaki, sumisigaw sa mukha ni Hiroto na huwag maging mayabang. Ngunit madaling nasangga ni Hiroto ang kanyang suntok at pagkatapos ay nagpakawala ng isang pangwakas na suntok sa kanyang dibdib. Napakabagsik ng suntok na nabasag nito ang sahig sa ilalim niya. Gulat na napaupo si Funaki, nagtataka kung saan nanggagaling ang lakas niya. Isang pulang aura ang pumalibot kay Hiroto habang naghahanda siyang ibigay ang huling suntok. Sumuntok siya na lumikha ng isang malaking pagsabog mula sa lakas ng impak.
Hinawakan ni Hiroto ang ulo ng talunang si Funaki at muling tinanong kung sino ang nagpadala sa kanya. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng isa pang tanong kung saan niya nakuha ang spirit shy. Sa kanyang opisina, kausap ni Onaga sa telepono ang isang tao at inilalarawan si Hiroto bilang isang halimaw. Sumagot ang kausap ng may pang-aasar, tinatanong kung halimaw ba talaga siya o isang bigo lamang mula sa Yaemori clan. Sumagot si Onaga na hindi mahalaga kung ano ang itawag sa kanya basta't matatanggal siya ng walang problema, at tiniyak sa kanya ng kausap na nagpadala na siya ng isang siga na kalalabas lang mula sa Ryuga Prison para asikasuhin siya. Nangako ang tumawag kay Onaga na kapag matagumpay na natapos ang misyon, irerekomenda niya ito kay Lord Soma para maging hepe ng ikatlong departamento ng Juan Region. Binalaan ni Onaga ang tumawag na huwag kalimutan ang pangakong ito. Pabalik sa selda, tahimik pa rin si Funaki, na hinangaan ni Hiroto dahil sa kanyang pagtitiyaga. Inamin ng talunang si Funaki na minaliit niya siya at si Hiroto ay lampas sa saklaw ng mga ordinaryong tao na tulad nila. Nakuha ng salitang tulad namin ang atensyon ni Hiroto at nagtaka siya kung may iba pang cultivators sa mundong ito. Nagsimulang magtapat si Funaki, ipinapaliwanag na ilang taon na ang nakalipas, nakilala niya ang isang matandang lalaki sa Ryuga Prison. Ikinuwento niya kung paano itinutok ng monghe ang chai energy sa isang kamay at hinati ang isang malaking puno na parang wala lang. Sinabi niya kung paano siya binigyan ng monghe ng isang bote ng banal na tubig. Sa nakalipas na ilang taon, patuloy niyang ininom ang tubig na hinaluan ayon sa utos ng monghe, at unti-unting nagbago ang kanyang katawan sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Nahinuha ni Hiroto na ang banal na tubig na ito ay talagang spirit liquid at nakaramdam ng matinding pagnanais na makita ang bukal na ito sa Ryuga kung ito ay totoong umiiral. Ipinaliwanag niya sa sarili na ang mga spirit spring ay umiiral lamang sa mga lugar na may mataas na konsentrasyon ng spirit chai, kung saan ang spirit chai ay dahan-dahang nagiging likido. At sa paglipas ng panahon, ang mga likidong ito ay nag-ipon upang bumuo ng isang bukal na may napakalaking kapangyarihan. Naalala niya na sa kanyang orihinal na kontinente, ang Roya, kahit isang maliit na halaga ng likidong ito ay itinuturing na isang cultivation resource na may napakalaking halaga. Pagkatapos ay tinanong niya si Funaki kung bakit patuloy siyang tumatanggap ng utos mula sa mga tulad ni nagagayong nalampasan na niya ang limitasyon ng isang ordinaryong tao. Inihayag ni Funaki na ang dahilan ay dahil ang kanyang anak ay may amyotrophic lateral sclerosis, urea, at napakataas ng mga bayarin sa ospital. Ngunit malungkot niyang idinagdag na hindi nagtagumpay ang banal na tubig sa pagpapagaling sa sakit ng kanyang anak at ang tanging nagawa nito ay bahagyang panatilihin siyang buhay. Dahil dito, desperado siyang kumita ng mas maraming pera para makahanap ng lunas para sa kanyang anak bago mahuli ang lahat. Ginulat siya ni Hiroto sa pagsasabing kaya niyang gamutin ang sakit na ito at baka mailigtas niya ang kanyang anak. Gulat na tumingin sa kanya si Funaki. Ipinaliwanag ni Hiroto na ang banal na tubig ay talagang spirit liquid, at may panganib ang pagbibigay nito sa isang ordinaryong tao. Bagamat hindi nakakapinsala ang diluted spirit ki, sa mataas na konsentrasyon, ito ay nagiging ibang-iba. Gayunpaman, itinuro niya na sa paggamit ng isang espesyal na pamamaraan, maaaring palakasin ang ilang katangian ng spirit ki, tulad ng kakayahang magpagaling tulad ng sa mga healing talisman. Nagtatakang nagtanong si Funaki kung ano ang talisman na ito. Itinuro ni Hiroto ang talisman sa kanya, at sa sandaling dumampi ito sa kanyang katawan, agad na gumaling ang kanyang mga sugat, na nag-iwan sa kanya sa estado ng lubos na pagkamangha. Binigyan siya ni Hiroto ng dalawang pagpipilian, alinman sa ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng nasa likod ng lahat at iligtas ang kanyang anak o mamatay dito mismo ngayon. Napangiti si Funaki nang mapagtantong alam na niya sa simula pa lang na hindi ordinaryong tao si Hiroto. Inihayag niya na ang taong kumontak sa kanya ay si Hashimoto Kosei, na tinatawag ng lahat na Lord Kosei. Sa ibang lugar, kausap ni Hashimoto Kosei, ang may-ari ng Kuzan Club, sa telepono, galit sa pag-aalinlangan ni Onaga sa isang hamak na tao mula sa Yaemori clan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang pananalita sa iba, tinatanong kung anong piraso ng karne ang gusto nilang kainin, o baka mas gusto nila ng inumin. Sa harap niya ay isang babaeng nakatali at malubhang nasugatan, at sinermonan niya ito dahil sa hindi pag-alala sa simpleng table manners. Pagkatapos ay marahas niyang hinawakan ang mukha nito, nag-iisip na may sadistikong ngiti kung aling ngipin ang susunod niyang bubunutin para turuan siya ng leksyon. Habang nasasaktan ng babae, inistorbo siya ng kanyang katulong para sabihin na tumawag si Lord Soma tungkol sa sitwasyon ni Yaemori Hiroto. Sumagot si Hashimoto na itinalaga na niya ang siga mula sa Ryuga para sa misyon na ito, at siya mismo ang pupunta sa istasyon ng pulisya mamaya, at hiniling sa katulong na tiyakin kay Lord Soma. Nagtapos siya na may masamang ngiti na sa alinmang kaso, ang kapalaran ni Hiroto ay maging isang bangkay. Ibinigay ni Funaki kay Hiroto ang kanyang krus na naglalaman ng banal na tubig,
hinihiling na kunin ito kapalit ng talisman. Agad na nakilala ni Hiroto ang napakakonsentradong spirit liquid. Napagtanto niya na kung gagamitin niya ang likidong ito para diligan ang Silver Heart Herb, agad itong mamumunga. At kung gagamitin niya ang mga butong iyon para gumawa ng Chai Gathering Pill, maaabot niya ang ikalawang yugto ng cultivation. Nagpasalamat si Hiroto kay Funaki, ipinapaliwanag na malaki ang maitutulong nito sa kanya. Binalaan siya ni Funaki na magsisimula ng tugisin siya ni Hashimoto mula ngayon. Idinagdag niya na sinumang puntiryahin ni Hashimoto ay hindi nagkakaroon ng magandang wakas. Tiniyak sa kanya ni Hiroto na hanggat sumusunod siya sa kanilang kasunduan, magiging maayos siya. Tungkol naman kay Hashimoto, nangako si Hiroto na tiyak na ipapadala niya ang kanyang pagbati. Sa Naomi University, dumating si Shizuru sakay ng kanyang dilaw na sports car. Iniisip niya na kung hindi niya nakita ang litrato gamit ang sarili niyang mga mata, hindi niya paniniwalaan na ang lalaking nagbenta sa kanya ng mga talisman ay ang parehong ipinatapong anak mula sa Yaemori clan at nakaklase rin niya ito sa universidad. Nagpasya siyang pumunta sa opisina ng presidente ng universidad para magtanong tungkol sa pagpapatalsik kay Hiroto. Sa opisina, nakikipagtalo si Mochiyama Saki sa kanyang tiyuhin, ang presidente ng Naomi University na si Mochiyama Jin, iginigiit na ang taong umaresto kay Hiroto ay may koneksyon sa Yakuza. Ngunit tumanggi ang kanyang tiyuhin na makialam dahil sa takot na masangkot. Sumigaw si Saki sa mukha niya, tinatanong kung paano magkakaroon ng negatibong pananaw ang universidad habang si Yaemori ay inaresto dahil sa kanya ng mga tiwaling pulis. Ngunit sinubukan siyang pakalmahin ng isa sa mga miyembro ng faculty na si Kumono Hina na nagsasabing babalik din si Yaemori. Biglang pumasok si Shizuru sa opisina at nagtanong kung si Hiroto ang pinag-uusapan nila. Sa istasyon ng pulisya, galit na nagpoprotesta si Inspector, kaya sa kanyang hepe na si Onaga, tumatangging iwanan ang kaso ng Scar na ilang taon na nilang tinutugis. Inakusahan niya ito ng pag-abuso sa kapangyarihan. Malamig siyang tinanong ni Onaga kung mayroon siyang ebidensya, pinaalalahanan siya na ang pag-insulto sa mas mataas na opisyal ay isang malubhang krimen. Iginiit ni Kaya na alam niya kung ano ang binabalak ni Onaga sa likod ng mga eksena. Hinamon siya ni Onaga na ibunyag ang kanyang nalalaman. Naantala sila nang pumasok sa opisina sina Mochiyama Saki at Shizuru, hinihiling ang agarang paglaya ni Yaemori. Nagalit ng husto si Onaga sa kawalan ng kakayahan ng kanyang mga tauhan na pigilan ang mga estranghero. Nagtaka siya sa pagkakakilanlan ni Shizuru, sa paniniwalang hindi maaaring magkaroon ng malaking suporta ang isang lalaki mula sa Yaemori clan. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi na ang kanyang kaibigan ay suspect sa kasong pagnanakaw at pananakit at hindi maaaring palayain. Agad na nagprotesta si Kaya, tinatanong kung kailan siya napaghinalaan sa ganoong mga kaso. Tumanggi si Onaga na magbunyag ng panloob na impormasyon bilang hepe. Galit na tinanong siya ni Mochiyama kung bakit wala dito ang Yakuza, inaakusahan siya ng katiwalian sa pagdetain kay Yaemori at pagpapalaya sa mga tunay na kriminal. Binantaan siya ni Onaga na arestuhin dahil sa paghadlang sa hustisya kung hindi siya aalis, ngunit mahinahong hinamon siya ni Shizuru na gawin ito kung kaya niya. Inutusan ni Onaga ang kanyang mga tauhan na arestuhin sila at ilagay sa detention room. Inanunsyo ni Onaga na i-detain sila sa hinalang kasabwat sila ni Yaemori Hiroto. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang mga salita kay Kaya Haruki, inanunsyo na suspendido siya agad dahil sa pagkukop sa isang kriminal at sasailalim sa interogasyon, na naging dahilan para sumigaw si Kaya na ito ay pag-abuso sa kapangyarihan. Kalmadong sumingit si Shizuru, tinatanong si Onaga kung naniniwala ba siyang mananahimik si Director Oji kung basta-basta na lang siyang gagawa ng mga krimen. Tumawa si Onaga ng mapanukso, iginigiit na ang pag-insulto sa isang opisyal ng gobyerno ay nagpapabigat sa krimen. Matalinong napansin ni Shizuru na tila maraming pasilidad at benepisyo ang natatanggap ni Onaga. Naramdaman ni Onaga na nagiging komplikado ang mga bagay. Pagkatapos ay diretsong tinanong siya ni Shizuru kung nangangahulugan ba ito na ang usapin ni Yaemori ay maaaring malutas din sa pamamagitan ng pera. Malamig na sumagot si Onaga, sinasabing natural lang na magkaroon ng pribilehyo ang mga maimpluwensyang tao at ang kanyang kaibigan ay nakatadhana sa ganitong kapalaran at hindi siya exempted. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbanta sa kanila ng pahiwatig, iniisip ang isang senaryo kung saan si Kaya ay lumalaban ng husto matapos siyang atakihin. At sarkastikong nagtatanong kung may pakialam ba ang sinuman kung mamatay silang lahat dito. Sa sandaling iyon, nagsalita si Director Oji sa telepono ni Shizuru matapos marinig ang kanilang usapan, at tinanong siya ni Shizuru kung narinig niya ang sinabi ni Onaga. Sumagot si Director Oji nang nagpanik si Onaga nang marinig ang boses ni Director Oji. Iminungkahi ni Shizuru na magpakilala siyang muli, pagkatapos ay inanunsyo ni Director Oji sa telepono na si Onaga Reizo ay sususpindihin sa trabaho at imbestigahan sa kanyang pagkakasangkot sa mga antisocial forces, pag-abuso sa kapangyarihan,
at pagbabanta sa pamilya ng isang miyembro ng konseho. Napaupo si Onaga sa kanyang upuan sa gulat, nagtataka sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sumagot siya ng may buong kumpiyansa na siya si Shuga Shizuru, ang anak na babae ng pamilyang Shuga sa Naomi City. Nagtaka si Onaga sa takot kung bakit may isang mula sa makapangyarihang pamilya Shuga na naugnay kay Hiroto. Sa kanyang selda, pinag-iisipan ni Hiroto ang spirit liquid na nakuha niya, na pagtantong maliit lamang ang halaga nito at isang beses lang magagamit. Bigla siyang nakaramdam ng may paparating. Ang mga dumating ay walang iba kundi sina Shizuru at Mochiyama. Binati siya ni Shizuru, sinabing hindi pa nagtatagal mula nang huli silang magkita. Sa ibang lugar, galit na galit si Hashimoto Kosei, nagbabasag ng mga gamit at sumisigaw sa kanyang mga tauhan, tinatawag silang walang silbi. Ang isa sa kanila ay malapit ng mamatay, at ang isa ay nasa selda, kaya itinuring niya silang ganap na walang halaga. Natakot siya para sa kanyang buhay. Kung hindi maipapatupad ang mga utos ng Aima clan, ang kanyang ulo ang susunod na mapuputol. Tinanong siya ng isa sa kanyang mga tauhan kung ano ang susunod niyang hakbang. Nagpasya si Hashimoto na gamitin ang kanyang pinakamagagaling, inuutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin si Hiroto ng buhay kung posible para patunayan ang kanyang katapatan sa Aima clan. Nanumpa siyang tatanggalin niya ang basurang iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Bumalik si Hiroto sa kanyang bahay, na ginastos ang lahat ng kanyang pera sa mga materyales na kailangan para sa cultivation. Ipinatawag niya ang refining cauldron at sinimulan ang proseso. Pinino niya ang Chai Gathering Pill. Napagtanto niya na ang paraan ay simple lang, isang pagsisiksik lamang ng high-density spirit chai, ngunit hindi maikakaila ang pagiging epektibo nito. At kahit na hindi ito puro, sapat na ito para sa mundong ito. Sa tulong ng pildoras na ito, sa wakas ay makakaabante na siya. Pagkatapos inumin ang Chai Gathering Pill, naramdaman ni Hiroto ang isang napakalakas na puwersa na dumadaloy sa kanyang katawan, na nagpapahayag na sa wakas ay naabot na niya ang ikalawang yugto ng cultivation. Nagulat ang maliit na aso sa bilis niya, habang napansin ni Hiroto na matagal na pala simula noong huli niyang ginamit ang Cloud Shadow Step. Naging kampante siya, napagtanto na sa bilis na ito, kahit ang mga bala ay hindi siya kayang abutin. Natanto niyang naubos na niya ang lahat ng spirit liquid na nakuha niya, at para lalong umunlad, kailangan niya ng mga elemento o likido na mayaman sa spirit ki, at naalala ang sinabi ni Funaki tungkol sa pagkakaroon ng spirit spring sa Ryuga. Ngunit nakita niyang delikado ang pagpunta roon sa karaniwang paraan, kaya nagpasya siyang umasa sa lokal na maimpluwensyang kontak na inayos ni Funaki para sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang pondo ay napakaliit kumpara sa inaasahang entrance fee na 2 milyon yen. Isang patalasta sa telebisyon ang nakakuha ng kanyang pansin para sa youth injection ng Shugao, na nangangakong ibabalik ang sigla ng kabataan sa isang turok lamang. Ipinahiwatig ng ad na ang produkto ay sikat at inaalok ito sa pinakamababang presyo sa kasaysayan. Naisip ni Hiroto kung ang mga babae ba sa mundong ito ay nahuhumaling sa kabataan, at kung gayon, ang paparating na party ang magiging perpektong entablado para sa kanyang plano. 5 oras bago yon, naghahapunan si Hiroto kasama si Shizuru, na mangha na anak pala siya ni Council Member Shuga. Doon niya napagtanto kung bakit mayroon siyang direktang linya sa Chief Superintendent. Sinabi ni Shizuru sa kanya na mayroon siyang hiling, kaya siya inimbitahan dito. Naisip ni Hiroto kung ano ang hiling na ito. Tinanong niya kung pamilyar ba siya sa Sugao Building, at sumagot siya na ito ang headquarters ng pinakamalaking kumpanya ng cosmetics sa Naomi City. Inihayag niya na pag-aari ng kanyang pamilya ang gusali, at magkakaroon sila ng party kinabukasan para ipagdiwang ang paggaling ng kanyang ina. Pagkatapos ay inanyayahan din niya siyang dumalo. Sa marangyang party sa top floor ng Sugao Building, pinaplano ni Hiroto ang kanyang susunod na hakbang. Napagtanto niya na sa kanyang kasalukuyang antas, hindi siya makakagawa ng mga spiritual pill, ngunit madali siyang makakagawa ng mga human elixir. Halimbawa, ang Shuyan pill. Naalala niyang ang pildoras na ito ay itinuturing na mababang uri at karaniwan sa mga babaeng cultivator sa Roya Continent, ngunit napagtanto niya na kung ang mga mayayamang socialite dito ang kanyang target. Ang pagbibenta lang ng 3 o 4 na pildoras ay makakapagbigay sa kanya ng 2 milyon yen na kailangan niya. Nakita niya ang pagkakataon sa kanyang harapan at nagpa siyang simulan ang kanyang marketing display dito. Naantala siya ng tiyuhin ni Shizuru, si Hoshisu Shiro, nakausap ang tiyahin niyang si Hoshisu Ino, na sinasabing ang isang babae sa edad na 30 ay hindi na bata, at oras na para mag-asawa si Shizuru. Idinagdag ng tiyahin na kung hindi siya mag-aasawa agad, matutulad siya sa kanyang nakatatandang kapatid na si Masami, isang matandang dalaga. Pagkatapos ay ibinaling ng tiyuhin ang kanyang masakit na salita kay Masami, sinasabing dumating na ang kabayaran para sa kanyang pagiging makasarili noong kabataan niya. At ngayong tumanda na siya, wala na siyang mayaambag sa angkan. Inilarawan niya ito bilang isang masamang pangitain na hindi masagot ni Masami.
Ang ina ni Shizuru, na nasa wheelchair, ay namagitan at pinakiusapan si Shiro na tumigil, habang sinabi ni Shizuru na si Tia Masami ang nagpalaki sa kanilang lahat matapos mamatay ang kanilang lola. Ngunit iginiit ni Shiro na sinasabi niya ito para sa kapakanan ng lahat, at dahil gising na ang nakatatandang kapatid, dapat niyang kumbinsihin si Shizuru na tanggapin ang alok na kasal. Biglang umubo ang ina ni Shizuru na ikinabahala ng kanyang anak. Ipinagpatuloy ni Shiro ang kanyang pangungutya, sinasabing ang isang tumatandang babae na hindi makahanap ng asawa ay parang sirang gamit at iminungkahing magpakasal siya sa angkan ng 8 upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang alitan. Ngunit mahinahong pinutol siya ni Masami, sinasabing mayroon siyang sariling opinyon tungkol sa usapin. Nagalit si Tyoshiro sa sinabi ni Masami, sinisigawan siyang huwag maging makasarili. Sarkastiko siyang nagtanong kung talaga bang naniniwala siyang maibabalik niya ang kanyang kabataan sa pamamagitan ng ilang pampaganda. Isang mahinahong boses ang pumutol sa kanya na nagsasabing kaya niyang gawin yon na nakakuha ng atensyon ng lahat. Lumapit si Hiroto na may hawak na maliit na kahon, nagkomento sa kawalang galang ng paglalarawan sa isang higante sa industriya ng kosmetiko bilang sirang gamit. Idinagdag niya sa isang matalas na tono na may mga limitasyon ang kawalan ng respeto. Gulat na tinanong siya ni Shiro kung sino siya. Nagsimulang humingi ng mga security guard si Shiro. Sumingit si Shizuru para linawin na ito si Yaemori Hiroto, ang taong nagligtas sa kanyang ina, at siya ang nag-imbita sa kanya. Samantala, lumapit ang ina ni Shizuru para pasalamatan siya sa pagbebenta ng talisman. Magalang na sinagot sila ni Hiroto na hindi kailangan magpasalamat. Sumingit si Shiro, nangungutya, na sinasabing ang paggising niya ay hindi dahil sa isang kahina-hinalang gamit, kundi dahil sa kapangyarihan ng modernong medisina, at inakusahan siyang nabiktima ng isang manloloko. Ipinakilala ni Hiroto ang kanyang sarili bilang isang mananaliksik na dalubhasa sa oras at halaga at isang kasosyo sa negosyo ng ina ni Shizuru. Nagtaka si Shizuru kung paanong naging kasosyo sa negosyo ng kanyang ina si Hiroto. Isa sa mga naroroon ang nagtanong kay Hiroto tungkol sa klase ng trabaho na nagdala sa kanya roon, at sumagot si Hiroto na pinag-uusapan nila kung maibabalik ba ang kabataan sa pamamagitan ng kosmetiko. Pagkatapos ay buong kumpiyansang inanunsyo niya na ibibigay niya ang sagot ngayon. Nangutya ang tiyahin ni Shizuru, nagtataka kung anong klaseng panlilinlang ang ipapakita niya. Humingi ng tulong si Hiroto kay Masami. Inabot niya ang kahon sa kanya at sinabihang kainin ang nasa loob. Binuksan niya ang kahon at nakita ang makintab na chewing pill. Sumigaw si Shiro na ito ay kalokohan at malamang ay lason. Nag-alinlangan si Masami, nag-iisip kung ito ba ay talagang ligtas. Sumingit si Shizuru na nagsasabing si Hiroto ay isang taong mapagkakatiwalaan at siya na ang kakain nito. Pagkatapos ay sumama ang kanyang ina sa kanya, sinasabing si Hiroto ang kanyang tagapagligtas. Habang nagbubulungan ang mga bisita na ang elixir ng kabataan ay hindi totoo, bumulong si Hiroto sa tainga ni Masami, tinatanong kung ayaw ba niyang bumata muli. Naalala ni Masami ang lahat ng insultong tiniis niya mula sa pagtawag sa kanya na matandang fossil at matandang babae hanggang sa kulubot ang mukha. Nagpasya siyang inumin ang pildoras. Nagulat si Nashiro at Hoshisu Ino dahil nainom na niya ito, ngunit walang nangyari sa una, kaya naniwala ang mga naroroon na ito ay isang panloloko o marahil ay totoong lason. Nagagalak si Shiro, iginiit na sinabi na niya sa kanila na basura lang ito at napunta lang sila roon para sa wala. Bigla na lang, nagsimulang magliwanag si Masami ng gintong ilaw at napansin ng lahat ang kamangha-manghang pagbabago sa kanyang balat at buhok. Nagbabago siya sa harap ng kanilang mga mata hanggang sa puntong may isang bisitang nagdala ng salamin para makita niya ang sarili, at kamukhang-kamukha niya ang sarili noong kabataan niya. Si Tyoshiro at ang kanyang asawa ay tuluyang natulala. Agad-agad, nagtipon ang mga babaeng socialite sa paligid ni Hiroto, isa ang humihingi ng pildoras anuman ang presyo. Sinabi sa kanya ni Hiroto na ang presyo ng isang pildoras ay 400,000 yen, at 10 pildoras lamang ang mayroon siya. Agad na nagsimula ang isang subasta habang nag-aalok ang mga babae ng papalaking halaga upang makuha ang mga pildoras. Pinanood ni Shiro ang eksena na hindi makapaniwala, hindi maintindihan kung paano nagkakagulo ang mga taong ito sa isang chewing pill. Napagtanto ng lahat na ang tunay na halaga ay nasa mismong paraan ng paggawa at ang pagkuha ng mga karapatan sa pamamahagi ay magbibigay daan sa kanila na kontrolin muli ang industriya. Sinubukan ni Tyoshiro na patahimikin ang kanyang asawa na natatakot sa pagkalugi ng kanilang kumpanya at inihayag ang kanyang masamang plano na ligawan si Hiroto at mag-antay hanggang sa maikasal si Shizuru sa angkan ng 8 para masiguro ang kanilang mga pamumuhunan at pagkatapos ay simulan ang paggawa ng mga pildoras sa malalaking dami. Naantala siya ng isang kinatawan ng grupong Kuzan na nag-aalok ng 4 milyon para sa mga karapatan, ngunit agad na itinaas ng isang kinatawan ng grupong Rinkyu ang presyo sa 20 milyon.
Sumingit si Shiro, sinusubukang pakalmahin ang lahat at ipinaalala sa kanila na bisita ni Shizuru si Mr. Yaemori at hindi ito isang komersyal na subasta. Pagkatapos ay bumaling siya kay Hiroto na nagmumungkahi ng usapang negosyo, nag-aalok ng 30 milyon para sa isang 30 tandang bawas 70 na hasyan sa kita. Nagtanong si Hiroto kung ang ibig niyang sabihin ay 70% ang kukunin niya. Walang galang na sumagot si Shiro na ang hasyan ay 70% para sa kanila, salamat sa mga koneksyon ng angkan ng Hoshisu. Malamig na sumingit si Shizuru, nagtataka kung anong mga koneksyon ang tinutukoy ng angkan ng Hoshisu. Sinubukan siyang saway ng kanyang tiyuhin, ngunit hinarap niya ito sa katotohanang nagsayang siya ng 160 milyon gamit ang kumpanya ng kanyang lola bilang collateral at wala siyang pakialam sa pamilya. Pagkatapos ay sinubukan ni Shiro na ibahin ang usapan sa pamamagitan ng pagbalik sa usapang negosyo kay Hiroto, ngunit ipinagpatuloy ni Shizuru ang pagbubunyag sa kanyang mga ginawa. Tinatanong kung dapat ba niyang ilista para sa kanya ang pag-withdraw ng pondo ng angkan ng 8 at mga demand letter ng bangko. Nagulat si Masami at ang kanyang ina nang marinig na isinugal niya ang kumpanya ng kanilang ina. Natakot na nagtaka si Shiro kung paano niya nalaman iyon. Inakusahan siya ni Shizuru na pumunta lamang siya para ubusin ang pera ng kanyang ina tulad ng ginawa niya sa kanyang lola at inanunsyo na hindi niya ito bibigyan ng kahit isang yen. Inakusahan niya itong sinusubukang lokohin si Hiroto at nagpaplanong kumita ng walang anumang puhunan. Sinubukan itong itanggi ni Shiro at nagmakaawa sa kanyang nakatatandang kapatid na tulungan siya, ipinaalala sa kanya na lagi siyang pinoprotektahan nito noon. Nagmakaawa siya sa pangalan niya bilang nag-iisang lalaking tagapagmana ng angkan ng Hoshisu. Malamig na sumagot si Masami, sinasabing mapapalampas niya ang kanyang pagiging makasarili, ngunit hindi mapapatawad ang paglustay sa mana ng kanilang ina. Pagkatapos ay tinalikuran niya ito, sinabing linisin niya ang sarili niyang gulo. Napaluhod sa sahig si Shiro sa pagkabigla, hindi makapaniwalang tuluyan na siyang tinalikuran ng kanyang kapatid. Binigyan siya ni Shizuru ng dalawang pagpipilian, harapin ang korte at malubog sa utang habang buhay o ibenta ang kumpanya sa kanya sa halagang 1 yen, maliban na lang kung makahanap siya ng ibang bibili sa papalubog na barkong iyon. Ilang bisita ang natuwa sa nangyari sa kanya, iniisip na nararapat lang ito sa kanya. Lumapit si Shizuru kay Hiroto, sinasabing may mga tunay na profesional sa party na ito, at inalok na ipakilala siya sa kanila kung gusto niya. Pinayuhan niya ito na ang presyong 40 milyon ay patas na para sa mga karapatan at panatilihin ang 80% para sa sarili, ngunit binalaan siyang ang mga taong ito ay parang mga buitre at dapat ingatan. Sumang-ayon si Hiroto, ngunit ipinagkatiwala sa kanya ang pag-aasikaso sa komersyal na bahagi. Kalaunan, inihatid ni Shizuru si Hiroto sa kanyang bahay, na sinabing maganda ang lugar, ngunit ipinaliwanag niya na inuupahan lang niya ito. Nagpasalamat si Hiroto sa pagsakay, na nagligtas sa kanya sa paglalakad. Sumagot siya na magkaibigan sila, at hindi na kailangan magpasalamat, na ikinagulat niya. Kinumpirma niya ng may malawak na ngiti na magkaibigan sila. Habang papalayo siya, tumingin si Hiroto sa buwan at naisip na hindi pala gaanong masama ang buhay na ito. Pagdating niya sa pinto ng kanyang apartment, nakita niyang bukas ito at nakita ang kanyang maliit na aso na nakahandusay sa sahig sa isang pudol ng dugo. Bumuhos ang galit ni Hiroto habang iniisip kung anong nangyari. Samantala, isa sa mga tauhan ni Hashimoto ang nag-uulat sa kanyang amo sa telepono na nakauwi na si Yaemori kasama ang isang babae na mukhang kasintahan niya. Inutusan ni Hashimoto ang kanyang tauhan na dakpin ang babae, sa paniniwalang kung ipapatikim niya kay Hiroto ang kawalan ng pag-asa, masisiyahan si Lord Soma at ipinahayag ang pag-asa niyang magugustuhan nito ang regalo. Nagmamadaling pumasok si Hiroto sa kanyang apartment. Nang makitang humihina pa ang aso, nagpasya siyang gumamit ng healing talisman para iligtas ito, ngunit naramdaman niya ang presensya ng iba pang nagtatago sa dilim. Isang lalaki ang sumugod sa kanya mula sa likuran na may dalang kutsilyo, sumisigaw na ngayon na. Madaling naiwasan ni Hiroto ang atake. Pagkatapos ay kinuha niya ang aso at malakas na sinipa sa mukha ang umatake. Nagulat ang iba pang mga umatake sa lakas ni Hiroto. Pinagtago ni Hiroto ang aso. Matapos patumbahin ang isang kalaban, napagtanto niyang may mga kasama pa ito, kaya hinamon niya ang natitira, tinatanong kung gusto nilang harapin siya ng isahan. Inutusan sila ng kanilang pinuno na sugurin siya at bugbugin ng husto, ngunit huwag patayin. Dinumog ng mga tauhan ni Hashimoto si Hiroto, ngunit napigilan niya sila gamit ang pambihirang galing. Sumugod siya ng mabilis at inilabas ang kanyang buong lakas, na nagpabagsak sa ulo ng isang kalaban sa lupa sa bigat ng kanyang malakas na suntok. Bumagsak sa lupa ang kalaban sa isang suntok lamang, at ang iba ay natigilan sa kanyang lakas. Isang lilang aura ang pumalibot kay Hiroto, at inanunsyo niyang magsisimula siya sa numero 1. Isang kalaban ang sumugod sa kanya na sumisigaw na huwag siyang magmayabang, ngunit madali niyang naiwasan ang atake.
Pagkatapos ay sinuntok niya ang braso ng kalaban at binali ito at malakas na sinakal hanggang sa mawalan ito ng malay. Inanunsyo ni Hiroto na turn na ng numero 2. Nagpanik ang mga kalaban, binago ng isa ang plano, inutusan ang kanyang mga kasama na barilin ang kanyang mga braso at binti. Habang naghahanda silang bumaril, gumalaw si Hiroto na parang kidlat sa gitna nila, nanunumpa na tatapusin silang lahat. Sa isang nakamamatay na tingin, idinagdag niyang hindi siya titigil hanggat hindi sila nagsasalita. Sa ibang lugar, tumatawa si Hashimoto Kosei habang tinitingnan ang mga gamit sa pagpapahirap, sa paniniwalang si Shizuru ay isang maliit na babae lamang. Ngunit agad niyang napagtanto na siya ang babaeng ninanais ng bawat lalaki sa Naomi City. Nakatali si Shizuru sa isang kama, at nakilala siya ni Hashimoto bilang anak ni Kenji Suga. Tumulog ang kanyang telepono, at tinanong niya ang tumawag kung nagawa ba niya ang misyon at kung napatay ba niya si Hiroto o hindi. Ngunit boses ni Hiroto ang sumagot, sinasabing hindi na magigising ang kanyang mga tauhan. Tumawa si Hashimoto, nagkomento na talagang marunong manggulat si Hiroto. Nagbanta si Hashimoto at isiniwalat na hawak niya ang anak ni Council Member Suga. Ang tingin ni Hiroto ay naging sukdulang galit at sinabing papunta na siya, at hiniling na pakawalan siya, at huwag idamay ang mga inosente sa usapang ito. Tumawa si Hashimoto nang nangaasar, tinawag siyang isang nakakatawang tarantado. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng 40 minutong palugit, nanunumpa na ipapakita niya sa lahat ng mamamayan ng Naomi City kung paano niya sisirain ang mukha nito, at ibinaba ang telepono, hinahamon siyang hanapin sila ng mag-isa. Binagsak ni Hiroto ang kanyang telepono sa sobrang galit, nanunumpa na pupuntahan niya si Hashimoto. Nagpasya si Hashimoto na mag-film muna ng isang teaser video. Habang tinatanggal niya ang tape na inilagay niya sa bibig ni Shizuru, nakarinig siya ng biglaang tunog ng kampana. Nagmamadaling pumasok ang kanyang mga tauhan na natataranta para sabihin sa kanya na na-activate ang fire suppression system sa bodega. Nagalit si Hashimoto dahil inutusan niya silang putulin ang mga alarma doon at natakot sa pagdating ng pulisya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na manatili para magbantay at siya mismo ang nagpunta para tingnan ang sitwasyon. Sa labas ng madilim na pinto ng bodega, tinanong ng isang bantay ang isang misteryosong tao kung sino sila at kung ano ang kanilang ginagawa bago ito malakas na itinapon sa loob. Ang nakataling si Shizuru ay mahinang tinatawag ang pangalan ni Hiroto. Isang oras bago iyon, si Funaki ay lulan ng kanyang motorsiklo sa kalagitnaan ng gabi upang maghatid ng isang panimulang sulat sa Ryuga, nagrereklamo na hindi sinasagot ni Hiroto ang kanyang telepono. Kinukumpirma niya ang address na ibinigay sa kanya ni Hiroto, nag-iisip kung ito ba ang bahay ng mga Yaimori. Habang naghihintay sa harap ng bahay, narinig niya ang isa sa mga tauhan ni Hashimoto na tumatanggap ng tawag mula kay Hashimoto na nagsasabing nakauwi na si Yaimori. Tiniyak ng lalaki kay Hashimoto na 6 na killer ang bubugbog kay Hiroto hanggang sa malapit na itong mamatay at idinagdag na nahuli na rin nila ang babae nito at dadalhin ito. Gulat na pinakinggan ni Funaki ang usapan, napagtanto na si Hashimoto Kosei ang kanilang tinutukoy at nagpapadala sila ng mga killer sa bahay ni Yaimori at dumudukot ng isang babae. Nagpasya siyang subaybayan sila at ipadala ang mga coordinate kay Hiroto. Sumunod siya sa likod ng kanilang sasakyan gamit ang kanyang motorsiklo. Narating ni Funaki ang isang malaking mansyon, nag-iisip kung ito ba ang kanilang destinasyon. Tumulog ang kanyang telepono at si Hiroto ang nasa kabilang linya. Sinabi ni Funaki sa kanya na mukhang dinukot ni Hashimoto Kosei ang kanyang kaibigan at sinundan niya ang mga tauhan nito at narating ang mansyon na ito. Ginulat siya ni Hiroto nang itanong kung ang address ba ay 32 Hiromi Street. Nagtaka si Funaki kung paano niya nalaman, habang ang pinuno ng mga umatake ay nagmamakaawa kay Hiroto na patayin na siya matapos umamin sa lahat. Humingi ng pabor si Hiroto kay Funaki na ilabas ang kanyang kaibigan mula doon. Tungkol naman kay Hashimoto, nanumpa si Hiroto na siya mismo ang maghahatid dito sa impyerno. Sa mansyon, pinapagalitan ni Hashimoto ang kanyang mga bantay dahil sa pag-activate ng alarm system sa bodega, sa takot na dumating ang mga pulis. Sinabi niya sa kanila na pupunta siya para tingnan ang sitwasyon at inutusan silang manatili para magbantay. Nagrereklamo ang mga bantay tungkol sa hirap ng buhay at nabawal hawakan ang babae sa loob. Bigla may lumapit sa mga bantay at tinanong nila kung sino siya. Lumitaw si Funaki sa harap nila at tinanong nila kung ano ang ginagawa niya. Humingi siya ng paumanhin sa kanila at hiniling na pagtiisan muna siya sandali. Pagkatapos ay mabilis niya silang tinapos. Pumasok siya sa silid at natagpuan si Shizuru na mahinang tinawag ang pangalan ni Hiroto. Pinasa ni Funaki si Shizuru sa kanyang balikat at sinabing kailangan nilang umalis dito. Kailangan niyang umalis bago pa malaman ng ibang mga bantay ang nangyayari. Alam niyang nasa hardin ang sasakyan sa likod ng pinto at hindi agad babalik ang mga bantay. Ngunit habang papalabas na siya, tinamaan siya ng bala sa binti. Bumagsak sila ni Shizuru sa lupa.
Lumitaw si Hashimoto na tumatawa, ipinagmamalaki ang kanyang galing sa pagbaril habang pinupuri siya ng kanyang mga bantay. Nasasaktan si Funaki, nagtataka kung paano nakabalik agad ang mga tauhan ni Hashimoto. Inasar siya ni Hashimoto sa kanyang katapangang humarap sa kanya sa ganoong kalagayan. Hirap na tumayo si Funaki at binati si Lord Kosei ng isang pilit na ngiti. Humalakhak si Hashimoto ng malakas, itinuturing itong isang maluwalhating araw at na lahat sila ay dumating upang parusahan sa kanyang mga kamay. Idinagdag niya na nanginginig siya sa pananabik. Sumagot si Funaki na huwag siyang maging katawa-tawa, hinahamon siyang sabihin iyon pagkatapos niya itong talunin. Sa labas, papalapit si Hiroto sa mansyon, kung saan napansin siya ng mga bantay at nagtaka kung sino siya. Napapalibutan siya ng pulang aura ng galit. Tinanong siya ng isa sa mga bantay kung nakikinig ba siya, ngunit malakas siyang sinuntok ni Hiroto sa mukha. Natigilan ng ibang mga bantay at sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Ngunit tinapos niya silang lahat sa mabilis at nakamamatay na mga galaw. Ang huli sa kanila ay bumagsak sa lupa. Tumayo si Hiroto sa harap ng pinto ng mansyon at tinawag si Hashimoto na inanunsyo ang kanyang pagdating. Sa loob, matapang na lumalaban si Funaki, ngunit napapalibutan ng maraming tauhan. Nakaramdam siya ng pagsisisi sa pagtanggap sa misyong ito at kalungkutan dahil hindi man lang niya mailigtas ang isang babae. Nagbanta si Hashimoto na kapag napatay niya ito, ipapadala niya ang kanyang asawa at mga anak sa kabilang buhay para makasama siya. Idinagdag niya na may galit na tawa na tatadtarin niya muna sila sa maliliit na piraso. Habang nagagalak siyang pahirapan si Funaki sa isip, isang malaking pagsabog ang naganap sa pintuan kung saan nakatayo si Funaki. Narinig ni Hashimoto ang boses ni Hiroto mula sa labas na nagpataka sa kanya kung sino ito. Lumitaw si Hiroto sa pasukan sa gitna ng usok, ipinakilala ang sarili bilang ang Soul Reaper na ipinadala para kalagkarin ka sa impyerno. Nagkomento si Funaki na natagalan siya. Inihagis sa kanya ni Hiroto ang isang healing talisman at inutusan siyang gamitin ito. Hiniling niya kay Funaki na gamitin ito sa kanyang sugat, sinasabing gumagana ito tulad ng dati. Sumigaw si Hashimoto sa kanyang mga takot na tauhan na patayin siya. Nagsimula silang magpaputok, ngunit gumalaw si Hiroto nang may hindi kapanipaniwalang bilis, napagtanto na walang silbi ang mga bala laban sa isang second stage cultivator na bihasa sa Cloud Shadow Step. Sinimulan niyang ubusin ang mga tauhan ni Hashimoto isa-isa. Natakot na nagtaka si Hashimoto sa sikreto ng bilis na ito. Patuloy na umiwas si Hiroto sa mga bala at tinalo ang kanyang mga kalaban gamit ang tiyak at malalakas na suntok. Nang makita ni Hashimoto na madaling tinatapos ni Hiroto ang kanyang mga tauhan, nagpasya siyang tumakas. Tumatakbo siya, iniisip na hindi ito ang napagkasunduan nila at si Hiroto ay gumagalaw na parang isang elite martial artist mula sa isang malaking angkan. Narating niya ang isang pinatibay na pinto at sinigawan ang kanyang mga tauhan na buksan ito agad. Ngunit nabigo siyang ilagay ang tamang password at sumigaw sa galit. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hiroto sa likuran niya at tinapos ang kanyang mga natitirang bantay. Nagpanik si Hashimoto ngunit sinubukang magpanggap na kalmado. Iginiit kay Hiroto na hindi niya kayang galawin ang kanyang taga-suporta. Ibinunyag niya sa kanya na ang gustong pumatay sa kanya ay si Lord Aima at nasa ilalim siya ng proteksyon nito. Malamig na sumagot si Hiroto na hindi pa niya narinig ang pangalang iyon. Nagbanta si Hashimoto na hahangarin niyang mamatay kung magpapatuloy siya sa pagpapanggap na walang alam. Sa ilalim ng panggigipit, umamin si Hashimoto na ang gustong magpatahimik sa kanya ay si Aima Jo, isang inapo ng Aima clan, dahil sa isang chismis na hinawakan ni Hiroto ang anak na babae ng Amitani, na nakakahadlang sa isang political marriage sa pagitan ng dalawang clan. Muling napaisip si Hiroto tungkol kay Amitani Setsu, na pagtantong walang alaala ang orihinal na may-ari ng katawan na nakilala siya, at nahinuha niyang gawa-gawa lang ang chismis. Sinubukan ni Hashimoto na kumbinsihin siyang pakawalan siya, sinasabing ang Imaklan lang ang may impluensyang mag-organisa ng ganoong kasabwatan. Dagdag pa niya, maraming eksperto ang Imaklan at si Ima Jo mismo ay isang makapangyarihang tao, kaya napaisip si Hiroto kung isa rin ba siyang cultivator. Sinubukan ni Hashimoto na makipagtawaran, inaalok na mamagitan para sa kanya, at iginiit na malalaman din niya ang kanyang halaga. Pabalang na tinanong ni Hiroto ang kanyang halaga. Habang dumadaldal si Hashimoto, sinuntok siya ni Hiroto ng malakas at itinapon sa kabilang kwarto. May iba pang mga babaeng nakagapos sa kwarto. Tumayo si Hiroto sa ibabaw ng talunang si Hashimoto at nakaramdam ng galit nang makita ang mga bihag na babae. Pagkatapos ay sinabi niya rito na naniniwala siyang mas maipapaliwanag ng mga babaeng ito ang kanyang halaga kaysa sa kanya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang espada para palayain sila sa kanilang mga tali at sinabing gawin nila sa kanya ang anumang gusto nila. Pagkatapos ay iniwan niya ang espada para sa kanila at umalis. Nagmakaawa si Hashimoto sa kanila, inaalok sila ng pera at lahat ng kanilang pag-aari.
Pero sumagot ang isa sa mga babae na hindi nila gusto ang marumi niyang pera at ang pagpapadala sa kanya sa impyerno ang tanging kabayarang gusto nila. Sa main hall, ginagamitan ni Hiroto ng healing talisman si Shizuru. Sinabi ni Hiroto kay Funaki na papunta na ang mga pulis at kailangan na niyang umalis. Tinanong siya ni Funaki kung sigurado siya doon, pero iginiit ni Hiroto na babalik siya pagkatapos ihatid siya sa mga pulis. Tinanong siya ni Funaki kung ano ang susunod niyang hakbang matapos makuha ang impormasyong gusto niya. Sumagot si Hiroto na imbestigahan niya ang tungkol sa Aima, pagkatapos ay dudurugin niya sila hanggang sa maging abo. Sa bahay niya kalaunan, iniisip ni Hiroto na sa kabila ng pagkatalo ni Hashimoto, malaya pa rin si Soma. Determinado si Hiroto na hanapin ang kinaroroonan ni Soma at durugin ito. Naantala ang kanyang pag-isip sa tunog ng doorbell, na ipinagtaka niya sa ganoong oras ng gabi. Nasa pinto ang isang lalaking nakapormal na suit, ipinapaalam sa kanya na mayroon siyang delivery mula kay President Suga. Inabutan ng lalaki si Hiroto ng isang imbitasyon at isang mensahe na nagsasabing aalis sila kapag kumpleto na ang kanyang paghahanda. Nagtaka si Hiroto sa kahulugan ng salitang umalis. Nang buksan niya ang imbitasyon, nakakita siya ng suite sa loob kaya tinawagan niya si Shizuru para magtanong tungkol dito. Sinabi ni Shizuru na alam niyang natanggap na niya ito at ibinunyag ang pagkakaroon ng isang party na inorganisa ng pamilyang Hoshizu. Tinanong siya ni Hiroto kung kailangan niyang dumalo. Ipinaliwanag sa kanya ni Shizuru na para maibenta ang Chuyuan pill, kailangan nilang mapalapit sa pamilyang Hoshizu na kumokontrol sa pinakamalaking pharmaceutical group sa Naomi City at idinagdag na dadalo rin ang dati niyang fiance. Nagulat si Hiroto nang marinig ang salitang ex-fiance. Kinumpirma ni Shizuru sa kanya na ang tinutukoy niya ay ang dalaga ng Amitani clan, si Amitani Setsu. Sa party, ipinakikilala ni Shizuru si Hiroto sa ilang mahahalagang tao, tulad ni Mr. Pierce, ang general agent ng Ace Group, at si Mr. Akaitaro, ang chairman ng Kentaka Group. Ipinaliwanag niya sa kanya na pareho silang mga senior na negosyante sa Naomi City. Nagtaka si Hiroto kung sinusubukan din ba nilang mapalapit sa pamilyang Hoshizu. Sumagot si Shizuru na sa kabila ng kanyang kapanganakan sa isang prestihiyosong pamilya, hindi niya alam ang lawak ng impluensya nito. Ipinaliwanag niya na kapag naging malapit na ang kabilang panig sa Amatani clan, lahat ay desperadong naghahangad na magkaroon ng ugnayan sa kanila. Pagkatapos ay itinuro niya ang pagdating ng dalaga ng Amatani clan. Pumasok ang pinuno ng pamilyang Hoshizu, at sa tabi niya ay si Miss Amatani Setsu. Agad napansin ni Hiroto na naglalabas ng spirit levi si Setsu. Nagtaka siya kung siya nga ba talaga ang ex-fiance ng orihinal na may-ari ng katawan. Si Amitani Setsu, ang dalaga ng Amitani clan, ay naglalakad sa tabi ni Hoshizu Nana, ang pinuno ng pamilyang Hoshizu. Nahinuha ni Hiroto na si Setsu ay isang cultivator at nagtaka kung mayroon ding mga natatanging paraan ng cultivation sa mundong ito. Napansin niya na hindi niya sinusubukang itago ang kanyang spirit Larry energy na nagpapahiwatig ng kanyang malaking tiwala sa sarili. Nagpasya siyang tanungin siya mamaya kung ano ang alam niya tungkol kay Soma. Lumapit si Shizuru kasama si Hiroto para batiin ang kanyang tiyahin na si Nana. Tinanong siya ni Nana tungkol sa kalagayan ng kanyang ina, ipinapahayag ang kanyang kagalakan sa paggaling nito. Nagpasalamat si Shizuru sa kanyang pag-aalala at sinabing unti-unti nang gumagaling ang kanyang ina. Pagkatapos ay iniharap niya ang Shuyan pill sa kanyang tiyahin bilang regalo mula sa kanyang ina na nagnanais na manatili siyang maganda magpakailanman. Tiningnan ni Nana ang sikat na pill ng may pagkamangha. Nagbubulungan ang mga bisita tungkol sa napakamahal na presyo ng bagong pill na ito na hindi pa inilalabas sa merkado. Nang makita ni Amitani Setsu ang Chuyuan pill, nagpakita siya ng mga senyales ng pagkagulat. Nagkomento si Hoshizu Nana na napakataas ng kalidad ng pill kaya maaari itong ilarawan bilang kasukdulan ng mga spiritual pill at ang sinumang gumawa nito ay tiyak na may malaking kasanayan. Sinabi ni Nana kay Shizuru na marami na siyang nakilalang eksperto sa mundo ng mga pill at tinanong si Shizuru kung sino ang gumawa nito, lalo na't walang espesyal na institusyon para sa mga pill. Ipinakilala ni Shizuru si Hiroto kay Nana, ipinapaliwanag na siya ay isang kaibigan sa negosyo, kasosyo, at siya ang gumawa nito. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Yaemori Hiroto. Parehong nagulat sina Setsu at Nana nang marinig ang kanyang pangalan. Nakilala siya ni Nana na sinasabing dati niya itong kinakarga noong bata pa siya at ipinahayag ang kanyang pagkagulat sa kakayahan nitong gumawa ng ganoong pill. Idinagdag niya na ang Yaemori clan ay walang mata sa pagtuklas ng mga talento. Malamig siyang pinutol ni Setsu, idinagdag na ang mga ganoong kasanayan ay walang halaga sa isang prestihiyosong pamilya dahil ang mahalaga sa kanila ay ang pundasyon ng cultivation. Ipinagpatuloy niya na kung hindi dahil doon, matagal na siyang tinanggap sa Amitani clan bilang isa sa mga elder. Napagtanto ni Hiroto na, tulad ng inaasahan niya,
Ang mga prestihiyosong pamilya ay bihasa na sa mga paraan ng cultivation, bagamat ito ay primitibo at hindi katumbas ng mga nasa Roya Continent. Nagkomento si Setsu na sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, walang kwenta ang pagkakaroon ng ganoong kasanayan na atubiling sinang-ayunan ni Nana. Tinanong siya ni Nana kung sino ang kanyang master na kayang gumawa ng ganoong pill. Naalala ni Hiroto ang dati niyang master. Sumagot siya ng may ngiti na isa lamang siyang amateur at walang master. Pagkatapos ay sinabing may mas mahalaga siyang bagay na gustong itanong sa kanya. Naantala sila sa pagdating ng isang lalaking nakaputing suit, binabati si Tita Nana ng maligayang kaarawan. Nagtaka ang isa sa mga bisita kung sino siya. Nakilala siya ng isa pang tao bilang si Ima Jo, ang tagapagmana ng pamilyang Ima, at nakita na niya ito sa party noong nakaraang taon. Tinanggap siya ni Nana na ikinagulat ni Hiroto. Nagdahilan si Ima Jo sa kanyang pagdalo, sinabing hindi niya maaaring palampasin ang kaarawan ni Tita Nana. Pagkatapos ay lumingon siya kay Shizuru. Ipinakilala siya ni Nana bilang si Miss Suga Shizuru, ang anak ng pamilyang Suga. Tiningnan siya ni Ima Jo ng may ngiti. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili sa kanya ng may buong kumpiyansa. Biglang sumingit si Hiroto at kinamayan siya, sinasabing marami na siyang narinig tungkol sa kanya. Inakusahan siya ni Hiroto sa kanyang isipan na nagpapanggap na tanga at nagpa siyang tingnan kung gaano katagal siyang arte. Nagpa siya si Hiroto na subukan kung si Ima Jo ay isang cultivator tulad ng sinabi ni Hashimoto, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili. Alam niya na ang mga ordinaryong cultivator ay pinipigilan ang kanilang spiritual energy para itago ang kanilang lakas at lumalabas lamang ito sa mahihirap na sitwasyon o kapag hindi ito maimbak ng maayos. Alam din niya na imposibleng pigilan ng tuluyan ang daloy ng enerhiya sa mga energy pathway at naisip na kung magpapadala siya ng kaunting enerhiya sa mga pathway nito pero nagulat siya sa kawalan ng anumang bakas ng spiritual energy. Kaya napaisip siya kung nangangahulugan ba itong hindi siya cultivator. Binati ni Ima Jo si Mr. Yaimori, ipinapahayag ang kanyang karangalan na makilala ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Setsu at binati ito. Pinapanood siya ni Hiroto ng may pagkalito dahil bagamat wala siyang naramdamang pagbabago sa enerhiya nito, nagulat siya na wala siyang naramdamang intensyong pumatay mula rito kahit narinig na ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng pagkain, inanyayahan ang mga bisita sa ballroom. Nagsimulang bumuo ng mga pares ang mga dumalo para sumayaw. Habang iniisip pa rin ni Hiroto ang tungkol kay Soma, nag-iisip kung siya ba ay nalinlang at hindi talaga siya isang cultivator. At kung gayon, ano ang kanyang layunin? Isang binata ang lumapit kay Shizuru at inaya siyang sumayaw, ngunit magalang siyang tumanggi. Lumapit ang kaibigan niya at ibinulong sa kanya ang imposibilidad na makipagsayaw ang dalaga mula sa pamilyang Suga sa isang tulad niya. Binanggit niya na tinatanggihan niya ang lahat, kahit na ang inapo ng pamilyang Katagiri ay tinanggihan niya. Bigla may nakakuha ng kanilang atensyon. Nagulat si Setsu sa kanyang nakita. Papunta si Shizuru kay Hiroto at inaya siyang sumayaw. Lubos na nagulat ang mga bisita. Kalaunan, naghahanda na si Ama Jo na umalis sa party. Inutusan niya ang kanyang bodyguard na huwag payagan ang sinuman na lumapit. Dalawa pang gwardiya ang nagbubulungan tungkol sa mga kakaibang pinapakita ng kanilang amo sa pag-iisa. Binanggit ng isa sa kanila na narinig niyang ang mga bodyguard na pinipili ni Lord Joe ay nauwi sa pagkawala ng kanilang katinuan hanggang sa hindi na nila makilala ang kanilang mga pamilya. Idinagdag niya na pinapalitan sila tuwing ilang araw at ang huling gwardiya ay basta na lang nawala. Bigla sa loob ng sasakyan, may sumampal kay Ima Jo. Galit na pinapagalitan siya ng taong ito dahil sa kanyang kapangahasan na hawakan ang kamay ng ibang babae sa harap ni Setsu. Labis na humingi ng paumanhin si Ima Jo. Ang isa pang tao na tila ang tunay na Soma Jo ay nagsabing pinanatili niya lamang siyang buhay dahil may nakikita siyang pakinabang sa kanya at pinagbantaan siya na kung hindi niya kayang gawin ang ganoong kasimpleng misyon, huwag siyang umasa ng mapayapang kamatayan. Lumabas ang tunay na Soma Jo sa sasakyan habang magalang na yumuyuko sa kanya ang kanyang mga tauhan. Inutusan ni Soma Jo ang kanyang dalawang bodyguard na pumunta sa hall. Iniisip ng isa sa mga gwardiya na totoo ang mga chismis at iisang tao lang ang lumabas sa sasakyan, nagtataka kung ano ang nangyari sa loob. Habang ang kamukha ni Soma ay nakagapos at may busal sa trunk ng sasakyan, sa ballroom, tumutugtog ang musika. Humingi ng paumanhin si Soma Jo kay Setsu, sinasabing may bigla ang importanteng bagay na nangyari, ngunit nagulat siya nang makitang sumasayaw si Hiroto kasama si Shizuru. Nagbubulungan ang mga bisita, namamangha na si Suga Shizuru ay talagang sumasayaw kasama ang isang lalaking hindi pa nila nakikita dati. Sumasayaw sina Hiroto at Shizuru nang may perpektong pagkakatugma. Samantala, masigabong pumapalakpak ang mga dumalo para sa kanila, ipinapahayag ang tindi ng kanilang kasabikan. Pinuri siya ni Shizuru sa kanyang galing sa pagsasayaw. Ibinulong niya sa kanya na kung gusto nilang ibenta ang Shuyan Pill sa Hoshi Suklan, dapat siyang sumabay sa kapaligiran ng party.
Naisip ni Hiroto na ang mga aralin sa pagsayaw na natutunan niya sa mansyon ng Yaemori ay sa wakas nagbunga, at dahil sa pag-abot niya sa ikalawang yugto ng cultivation, perpekto ang kanyang balanse. Tinatanong ni Hoshisuna na si Setsu kung alam niya ang galing ni Hiroto sa pagsayaw, ngunit malamig na sumagot si Setsu na maaaring marunong siyang sumayaw, ngunit nananatili siyang isang ordinaryong tao. Pinansin ni Nana ng may interes na nakatutok si Setsu sa panonood sa kanila. Nagkomento si Sumajo na tila may talento rin sa pagsasayaw si Yaemori. Tinanong siya ni Nana kung talaga bang hindi niya kilala si Hiroto, at sumagot siya na ito ang unang beses na nagkita sila. Pabalang na nagtaka si Nana kung paanong hindi man lang maimbestigahan ng kapangyarihan ng Aima clan ang background ng isang pinalayas na bata. Sinubukan ni Soma na umiwas, sinasabing hindi sila maaaring gumawa ng gulo sa teritoryo ng Hoshisu clan. Habang nagkomento si Nana na ang mahalaga ay pambihira ang talento ni Hiroto sa alchemy. Idinagdag niya na nais lamang niyang iugnay ang potensyal na yon sa hinaharap at hindi na niya ito maaaring iwanang malaya. Naramdaman ni Soma na pinagbabantaan siya ng babaeng ito, at naisip na kung hindi dahil sa presensya ni Setsu, matagal na niya itong pinatahimik at tiningnan ng may paghamak ang basurang ito, na tumutukoy kay Hiroto. May mga bisitang nagbubulungan na ang lalaking sumasayaw kasama si Miss Shizuru ay mula sa pamilyang Yaemori, at naalala ng isa sa kanila na siya ang dating kasintahan ni Miss Setsu. At nagtaka sila kung paano siya naglakas loob na dumalo alam ang presensya ni Lord Joe. Nahinuha nila na matapos siyang patalsikin sa Yaemori clan, ang tanging paraan niya para maligtas ay ang ligawan si Miss Setsu at ang Yamatani clan. Napagpasyahan nila na ginagamit niya si Miss Setsu para maibalik ang kanyang estado. Samantala, sinubukan ni Setsu na umalis, ngunit pinakiusapan siya ni Nana na manatili at i-enjoy ang party. Nagkomento si Nana sa kanyang pag-uugali. Tinawag ni Setsu si Hiroto at sinabing alam niya ang iniisip nito at hiniling na alisin agad ang mga masasamang isiping iyon. Hinarap ni Amitani Setsu si Hiroto, binalaan siya na ang relasyon sa pagitan ng mga marangal na pamilya ay mas komplikado kaysa sa inaakala niya, at ang kanyang pagtatangkang ibalik ang Yaemori clan sa pamamagitan ng paglapit sa kanya ay isang walang kabuluhang pagsisikap. Nagtatakang nag-isip si Hiroto kung ano ang kanyang pinagsasabi. Ipinagpatuloy niya na ang paggawa ng mga pil ay maaaring hindi siya payamanin, ngunit sasagutin nito ang kanyang mga gastusin sa pamumuhay, at pinayuhan siyang mag-focus sa sarili. Nagulat si Hiroto sa kanyang mga salita, ngunit ibinunyag niya sa kanya na ang spirit key na nagmumula sa kanya ngayon ay hindi sinasadya, kundi resulta ng kanyang kawalan ng kakayahang kontrolin ito. Nagulat si Setsu at nagtaka kung paano niya nalaman iyon, kaya binalaan siya ni Hiroto na ang pilit na cultivation ay maaaring magpabilis ng pagsipsip ng enerhiya. Ngunit sisirain nito ang kanyang katawan at napagtantong naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Nagtaka si Setsu kung paano malalaman ng isang ordinaryong tao ang lahat ng ito, kaya inalok ni Hiroto na lutasin din ang problemang ito para sa kanya. Hindi siya naniwala sa kanyang sinabi, ngunit malamig niyang sinabi na maniwala siya sa gusto niya at siya ang talo kung tatanggi siya. Idinagdag niya na nauubos na ang kanyang oras. Iminungkahi niyang ituring ang usapan bilang isang negosyo, at ibinunyag na mayroon siyang hiling, isang bagay na gusto niyang ihatid kay Emajo. Tiningnan sila ni Emajo mula sa malayo nang may galit habang ibinubulong ang pangalang Yaemori. Kalaunan, habang paalis na sina Hiroto at Shizuru sa party, pinigilan sila ni Hoshisunana. Ipinahayag niya ang kanyang malaking interes sa Shuyan Pill at nakiusap na makausap sila ng pribado. Habang naglalakad sila sa hardin, inakala ni Hiroto na higit pa sa Shuyan Pill ang hanap niya dahil siya mismo ang lumapit, kaya hiniling niyang tawagin siyang tita. Ngunit tumanggi siya, ipinapaliwanag na hindi na siya miyembro ng Yaemori clan. Nagkomento si Nana na magkamukha sila ni Setsu at ibinunyag sa kanya na pagkatapos ng pagkamatay ng mga magulang ni Setsu, inilagay siya sa ilalim ng mahigpit na kontrol ng Amatani clan at ang kanyang tiyuhin, ang kasalukuyang pinuno ng clan, ang nagpapasya sa lahat tungkol sa kanya, kahit sino at kailan siya magpapakasal. Sa kabutihang palad, nakilala ang kanyang talento ng isang prestihiyosong pamilya ng martial arts na sumusuporta sa Amitani clan, at nakuha niya ang kwalifikasyon upang maging isang maalamat na cultivator. Gayunpaman, dahil ipinanganak siya sa isang marangal na pamilya, hindi niya kailanman matatakasan ang hawak ng Amitani clan maliban kung ganap niyang malalampasan ang mundo ng mga tao. Nagtaka si Shizuru sa kahulugan ng paglampas sa mundo ng mga tao. Ipinaliwanag ni Hiroto sa sarili na nangangahulugan itong pag-abot sa ikatlong yugto ng cultivation, at ang agwat sa pagitan ng ikalawa at ikatlong yugto ay kasing lawak ng distansya sa pagitan ng langit at lupa. Nahinuha niya na pinili ni Setsu ang isang imposibleng landas para mabilis na magkaroon ng kapangyarihan, kahit na mangahulugan ito ng pagod sa kanyang katawan at pagpapalit ng kanyang buhay para sa kanyang pundasyon ng cultivation.
Tinanong siya ni Hiroto kung bakit niya sinasabi ang lahat ng ito, at sumagot si Nana na ginawa na niya ang lahat para sa kalagayan ni Setsu, ngunit walang lunas. Tulad ng nangyari sa ina ni Shizuru, walang epekto ang anumang ginawa niya. Idinagdag niya na gusto niyang iligtas ito. Inamin ni Nana na wala siyang kakayahang gumawa ng Chuyuan pill. Ngunit ang kasanayan ni Hiroto ay higit na nakahihigit sa sinumang pill master na nasaksihan niya, kaya naniniwala siyang maaaring may pag-asa pa. Nagulat si Shizuru nang mapagtanto niyang mas pinagkakatiwalaan ng kanyang tiyahin na si Nana, ang pinuno ng asosasyon ng tradisyonal na gamot, si Hiroto kaysa sa mga tunay na doktor, at naisip niya sa sarili na kaya ni Hiroto na gumawa ng mga anting-anting bukod pa sa mga pill. Nagsimulang maghinala si Hiroto na may iba pang bagay sa likod ng usaping maalamat na cultivator na ito. Naisip niya na ang mga paraan ng cultivation dito ay primitibo kumpara sa Roya Continent. Sinabi sa kanya ni Nana na interesado rin siya sa Shuyan pill na kanyang ibinebenta at inalok siyang makipagnegosyo sa ngalan ng Hoshizu clan. Natuwa si Shizuru, naniniwalang tataas ng hindi bababa sa 10 beses ang kanilang kita sa tulong ng kanyang tiyahin, ngunit pinagalitan siya ni Nana na sinasabing pera lang ang iniisip niya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Hiroto na tulungan si Setsu sa huli. Inilalarawan siya bilang isang mabait at magiliw na babae at ibinunyag sa kanya na nagrebelde ito minsan nang kanselahin ang kanilang kasunduan. Nagulat si Hiroto sa impormasyong iyon. Biglang lumitaw si Somajo, humihingi ng paumanhin kay Tita Nana na maaga siyang aalis. Napansin niyang magkasama sila. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Yaimori sa pagdalo ngayon at ipinahayag ang pag-asa na magkikita muli ang kanilang mga landas. Kinamayan siya ni Hiroto. Iginiit na pareho sila ng nararamdaman, ngunit may naramdaman siyang kakaiba. Naramdaman niya ang spirit lare, enerhiyang nagmumula kay Somajo. Kalaunan, habang paalis si Somajo, inabutan siya ng isa sa mga gwardiya ng regalo mula kay Miss Setsu. Ang regalo ay isang papel na paru-paro na nagpataka sa kanya sa kahulugan nito. Inutusan niya ang peking tao na itago ito at huwag buksan ng walang pahintulot niya. Nainis ang tunay na Somajo sa personal na pagdalo dahil kay Hashimoto, naniniwalang si Yaimori ay parehong basura pa rin tulad ng dati. Nanumpa siya laban kay Nanohoshizu at Yaimori Hiroto at nanumpa na gagamitin niya ang sariling mga kamay ni Setsu para puksain sila. Habang ang peking Somajo ay nanginginig na pinapanood siya sa takot habang kumikinang ang paru-paro sa kahon na hawak niya. Sa ibang lugar, nakatayo si Hiroto sa bubong ng isang skyscraper. Naalala niya ang kanyang mga salita kay Soma na malapit na silang magkita habang hawak ang kumikinang na papel na paru-paro. Napansin niya na hindi gumagalaw ang tracking talisman, ibig sabihin nasa loob ng gusaling ito ang target. Napagtanto niyang pag-aari ng Aine clan ang gusali, pagkatapos ay tumalon siya mula sa bubong na inanunsyo na dumating na ang oras. Sa ibang lugar, iniisip ni Nana ang mga kayamanan ng paparating na auction, ang misteryosong gintong bulaklak, na namumunga isang beses sa bawat 3 taon, at ang water spirit, si Reishi, na lumilitaw isang beses sa 1 taon. Pinagmamasdan ni Nana ang 2 pambihirang halaman, iniisip na malapit na silang mahinog, at kung ipagpapalit niya ang mga ito para sa mga mapagkukunan sa Cultivators Tournament pagkatapos ng 3 buwan, bigla siyang nakaramdam ng presensya ng isang tao at nagtaka kung sino ito. Isang monghi ang lumitaw mula sa kadiliman, nagkomento na mayroon pa rin siyang matalas na pakiramdam para sa spirit key tulad ng inaasahan mula sa isang dating henyo ng 100 Herb Sect kahit na may malubhang pinsala at wasak na cultivation. Nagulat si Nana at nagtaka kung sino ang mga cultivator na ito at kung ano ang gusto nila, napagtantong maaaring makatakas siya kung isa lang sila. Pabalang siyang tinanong ng isa pang monghe kung siya, bilang pinuno ng Hoshizu clan, ay nagbabalak na tumakas. Idinagdag niya na haharapin nila siya ng buong lakas kahit na humina na ang kanyang mga kasanayan. Malamig na nagkomento si Nana sa kanilang labis na pag-ingat at tinanong ang kanilang layunin. Hiniling sa kanya ng matabang monghe na sumama sa kanila at huwag gumawa ng anumang kalokohan, ngunit iminungkahi ng isa pang monghe na may masamang ngiti na mas madaling baliin ang kanyang mga braso at binti. Bago sila makalapit, ginamit ni Nana ang isa sa mga nakalalasong halaman, nagpakalat ng lilang usok sa hardin. Natigilan ang 2 monghe at napagtanto ng isa sa kanila na lason ito. Naisip ni Nana sa sarili na hindi siya tatablan ng lason hanggat mayroon siyang green heart herb sa kanyang bibig at ang master flower na itinanim niya ay sapat na malakas para pabagsakin ang isang elepante na magbibigay sa kanya ng kaunting oras. Alam niyang wala siyang pagkakataong manalo laban sa 2 sa kanila at kailangan niyang tumakas. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng madilim na nilalang sa kanyang likuran. Nagtaka siya sa takot kung ito ba ang shadow art. Nahinuhan niyang mula sila sa Hidden Shadow Sect, at isang boses mula sa kadiliman ang kumumpirma sa kanya na sila nga ay mula sa Hidden Shadow Sect na sumira sa 100 Herb Sect noong araw na yon. Nagulat si Nana.
Hindi pa dumarating ang araw na yon at hindi pa dapat sila magpakita ngayon. Nagtaka siya sa takot kung sino talaga sila. Ibinunyag sa kanya ng boses na siya yon na nagdulot ng kanyang pagkagulat. Si Emajo iyon na nagpapanggap bilang si Yaemori Hiroto. Sa ibang lugar, 2 gwardiya ang naghihikab, inanunsyo ang pagtatapos ng kanilang shift, at iminungkahing kumain ng hotpot. Nagtaka ang isa sa kanila kung ano ang balak kainin ni Lord Joe sa kwartong iyon, ngunit tiniyak sa kanya ng isa na marahil ay isang marangyang handaan. Bigla, mabilis na dumaan si Hiroto sa kanila gamit ang Cloud Shadow Step, nag-iisip kung ito ba ang kwarto ni Emajo. Ngunit wala siyang naramdamang presensya ng sinuman sa loob, bagamat itinuturo ng tracking butterfly ang kwarto. Sa kwarto, nakaupong bigo ang kamukha ni Soma habang nanonood ng AZ. Tinatangisan niya ang kanyang kalagayan at ngayon ay nasa ganitong kaawa-awang sitwasyon, at galit na nagtataka kung bakit kailangan niyang danasin ang ganitong kapalaran dahil lang kamukha niya ito. Naalala ng kamukha ni Soma Joe noong pinapagalitan siya ng kanyang amo, binabalaan siya sa mga kahihinatnan kapag nabunyag ang kanyang sikreto. Ipinaalala nito sa kanya na isa lang siyang peking pinananatiling buhay, at ang isang peke ay hindi kailanman magiging totoo, at inutusan siyang itatak sa kanyang isipan na ang tanging papel niya ay gampanan ang pagiging doble nito. Sa kanyang kwarto, kinukutya ng doble ang utos ng kanyang amo na huwag buksan ang regalo ng walang pahintulot. At nang buksan niya ito, isang kumikinang na paru-parong papel ang lumabas dito, na siyang ikinagulat niya. Biglang lumitaw si Hiroto sa likuran niya at tinanong ang doble kung sino siya. Sumigaw sa takot ang doble at mabilis na umatras. Napagtanto ni Hiroto na wala siyang naramdamang spiritual energy dahil isa lang siyang ordinaryong tao at tinanong niya kung nakikilala siya nito. Nakilala siya ng doble bilang si Yaemori mula sa party at sinigawan siyang lumayo, sinasabing siya si Emajo. Malamig na sinabi ni Hiroto sa kanya na nagkakamali siya at isa lang siyang peke. Pagkatapos ay mahigpit niyang tinanong kung nasaan ang totoong Emajo. Sa ibang lugar, nag-uulat ang isa sa mga miyembro ng gang sa kanyang amo na si Soma na liligpitin niya ang estudyante sa universidad sa lalong madaling panahon at ipinaliwanag na tinatambangan nila ito sa daan na lagi niyang dinadaanan at nanumpa na babaliin niya ang mga braso at binti nito at ihahatid sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ay nakarating si Hiroto sa lugar ng tambangan. Nagulat si Hiroto sa pagkakaroon ng isang spiritual vessel sa mundong ito, at nagtaka kung nangangahulugan ba ito na mayroong kahit isang 4th stage cultivator na sumusuporta sa mga marangal na pamilyang ito. Ipinaliwanag niya sa kanyang sarili na ang mga spiritual vessel ay mga kagamitang may espesyal na kakayahan na ginawa sa mga lugar na puno ng spirit key, at ang kalidad nito ay nakasalalay sa dami ng enerhiyang ibinubuhos ng gumawa nito. Ngunit alam niya na ang paggawa ng mga ganoong kagamitan ay maaari lamang gawin simula sa ika-4 na yugto ng cultivation dahil sa pangangailangan ng tumpak na kontrol sa spirit chai. At sa kahinaan ng spirit chai sa mundong ito, naniniwala siyang imposible ang paggawa maliban na lang kung nagmamay-ari ang pamilya Soma ng isang spirit spring. Nagpasya siya na kapag naayos na ang usapin sa Soma, kailangan niyang mahanap agad ang Ryuga Spring at itaas ang kanyang antas. Naantala siya sa boses ng isa sa mga miyembro ng gang na nang-asar sa kanya dahil pinaghintay niya sila at isiniwalat na may nagbayad ng malaking pera para patayin siya. Malamig silang tiningnan ni Hiroto na siyang nagpagalit sa kanilang leader na nagtaka sa dahilan ng kanyang tingin. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na atakihin siya. Sa gitna ng kumpiyansa ng kanilang leader na hindi matatalo ang kanyang mga bihasang tauhan, mabilis silang tinapos ni Hiroto na ikinagulat ng kanilang leader. Sa ilang sandali, lahat sila ay bumagsak na sugatan. Nagtaka siya sa estado ng hindi makapaniwala kung tao nga ba talaga si Hiroto. Tumayo si Hiroto sa ibabaw ng kanilang mga katawan, hinawakan ng isa sa kanila, at mahinahong tinanong kung sino ang nagbigay ng utos. Nakatayo si Setsu sa tirahan ni Nana Hoshisu. Ipinakita sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan ang footage mula sa kamera sa bubong, ipinapaliwanag na bandang 1:00 ng madaling araw, 2 tao ang lumitaw at inatake si Ginang Nana. Ipinakita sa footage ang petsa ng pag-atake, ngunit biglang huminto ang recording, na naging dahilan upang maniwala silang dinukot si Ginang Nana. Idinagdag ng lalaki na may 3 umatake sa kabuuan, ngunit mayroon silang malinaw na footage ng mukha ng isa sa kanila. Nagulat si Setsu nang makita niyang naroon sa party ang tao noong araw na yon. Si Mr. Yaemori iyon. Agad na nagtungo si Setsu sa bahay ni Hiroto. Nakarating siya sa address ng bahay nito at nagsimulang mag-isip ng may galit kung paanong naglakas loob si Hiroto Yaemori na puntiryahin ang kanyang kamag-anak. Sinalubong siya ng isa sa mga sugatang mandirigma at tinanong siya kung may kailangan siya kay Lord Hiroto. Mahigpit niyang tinanong kung tagasunod ba siya ni Yaemori at inutusan siyang dalhin siya dito, sa paniniwalang sila ang dumukot sa kanyang tiyahin. Sinabi sa kanya ng lalaki na nasa loob siya at iginya siya sa hardin.
Napansin ni Setsu ang presensya ng maraming tagasunod na nagtatrabaho sa hardin, ngunit itinuring niya silang mga karaniwang tao lamang. Sa loob, nag-aalok ng tubig kay Hiroto ang leader ng mga miyembro ng gang. Pumasok si Setsu habang isinisigaw ang pangalang Yaemori, na ikinagulat ni Hiroto. Galit siyang nag-utos na utusan ang kanyang mga tagasunod na palayain agad ang kanyang tiyahin at palalampasin niya ang insidenteng ito kung gagawin niya yon. Nagtatakang nag-isip si Hiroto kung sinong mga tagasunod at tiyahin ang tinutukoy niya. Hinarap siya ni Setsu, nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng pagdukot sa kanyang tiyahin. Nagulat si Hiroto sa usapin at tinanong siya kung pinaghihinalaan ba siya nito. Sinigawan niya ito sa mukha na huwag magkunwaring tanga at isiniwalat na mayroon siyang ebidensya na isang video recording niya. Napagtanto ni Hiroto na may nagpanggap sa kanya para dukutin si Tianana, at napansin niya na ang lalaki sa video ay tila gumagamit ng isang spiritual vessel at nagtaka kung ginawa ito ni Soma para maghasik ng alitan sa pagitan nila ni Amatani. Napalibutan si Setsu ng isang asul na aura habang hinihiling niya kay Hiroto na ibalik agad ang kanyang tiyahin. Binabantaan siyang parurusahan niya ito gamit ang kapangyarihan ng isang cultivator. Kalmadong sumagot si Hiroto na imposible para sa kanya na pumunta sa bahay ng tiyahin nito ng 1 oras 30 minuto ng madaling araw at iminungkahing tanungin na lang nito ang mga tagasunod ni Soma na naroroon. Nalito si Setsu, nagtataka kung hindi ba siya ang may gawa. Sumingit ang isa sa mga miyembro ng gang, iginigiit na mayroon siyang chat log kay Lord Soma, na nagpapatunay na kasama nila ito kagabi para magplano ng pananambang kay Hiroto. Ngunit nagtaka si Setsu kung ano ang paliwanag sa footage ng kamera, kaya sinabi sa kanya ni Hiroto na mayroon siyang video na kinunan sa ibang lugar para mismo sa layuning ito at hiniling na panoorin niya ito. Ipinakita sa video ang doble ni Soma Joe, si Yasuhiro Yuuza, na umaming karaniwan siyang nagtatrabaho bilang bodyguard ni Lord Soma, ngunit dumalo siya sa party noong araw na iyon bilang kapalit nito. Idinagdag niya na karaniwan siyang gumagamit ng singsing para magpanggap na gwardiya at sa mga piling lugar lang nagpapakita. Nagulat si Setsu, nagtataka kung may kakayahan ba si Soma na magbago ng anyo. Ipinaliwanag ni Hiroto kay Setsu na tiyak na may spiritual vessel si Soma para sa layuning ito. Nagulat si Setsu, sinasabing ang mga kagamitang ito ay mahahalagang bagay na minana sa mga henerasyon, kahit sa mga marangal na pamilya, at hindi niya akalaing mayroon si Lord Soma nito. Nahinuha ni Hiroto na balak ni Soma na magpanggap bilang siya at dukutin si Tianana para ipapatay siya kay Setsu, at sa paraang ito, permanenteng maisisisi sa kanya ang krimen. Galit na inanunsyo ni Setsu na pupuntahan niya si Soma para ayusin ang usapin, ngunit binalaan siya ni Hiroto na manganganib ang kanyang tiyahin kung gagawin niya yon, na nagpataka sa kanya sa kawalan ng pag-asa kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi sa kanya ni Hiroto na may paraan para gamitin ang plano ni Soma laban dito, at may tusong ngiti, idinagdag niyang sila mismo ang magpapahukay sa sarili nitong libingan.